Oy, bakit kan gayon nagiging basurero? Siyempre, narito ako para pasalamatan ka. Dahil kung wala ang tulong mo, hindi ko mahahana ang isang babaeng kagaya ni Wanru. Wanru, kailan pa naging asawa mo siya? Sinabi mo na, ikakasal ka sa akin. Yilinyon, lagi mo akong ginugulo dahil sa iyong pagiging sponsor. Sa wakas, masasabi ko na sa iyo ng may katwiran, na hindi ko na kailangang tiisin ang kahihiyan na dulot ng pera mo. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang isang taong nagmamakaawa hanggang sa huli ay wala nang matitira. Bakit? Dahil isa kang hopeless na nagmamakaawa. Tara na. Kayong dalawang hayop, hindi ko kayo patatawarin. Boss San, tingnan Montag, SI Young Master Yi. Linyon, kapit ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Sa buhay na ito, nagkamali ako ng pagpili. San Venkyan. Kung may susunod na buhay, ako ay tiyak na pipili. Huwag. Linyon, huwag. Yiling yun. Yiling yun. Ako ay muling nabuhay. At nabuhay ako noong uliyo ako. Yilinyon. B-boy KBA? Bakit ang tagal mong matulog? Ngayon, bilhan mo ako ng laptop. Kailangan ni Tiantao para sa mga problema. Dapat ang pinakamaganda. Zhao Wanru, sa nakaraang buhay. Binigyan kita ng pinakamagandang material na kondisyon para mag-aral. Kahit na mabangkrut ang pamilya, sinusuportahan pa rin kita sa negosyo. Ngunit sa huli, ginamit mo lang ako at itinapon. Sa muling pagkakataon, hindi na kita bibigyan ng kahit piso. Gusto kong makita kung magsisisi ka ba kapag wala na ang malamig na pera. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatulala? Hindi mo ba ako naririnig? Wanru, huwag na lang. Ang pinakabagong Apple laptop ay 30,000. Ang mahal, kapag nagsusolve ako ng problema, pwede kong gamitin ang laptop ng roommate ko. Okay lang, 30,000 lang naman. Narinig Montag BA? Gusto ni Tiantao ng pinakabago. Apple laptop. Kapag nagkamali ka ng binili, hindi na kita. Hindi ko natatanggapin ang iyong tulong. Tulong. Putulin ang tulong. Simula sa computer na ito, binata. Oh, hindi ba ito ang tapat na aso ni Zhao, ang Campus Crush? Pero, kahit gaano ka kagaling mag-aso, hindi ka pa rin papansinin ni Zhao, ang Campus Crush. Anong klaseng tao ako? Yilinyon, nagpapanggap ka PABA? Buong paaralan, sino ang hindi nakakaalam na ikaw si Yilinyon? Ay ang iskolar na pinagkakalooban ng pamilya ni Zhao, ang Campus Crush. Sinabi ba sa inyo ni Zhao Wanru na ako ay iskolar mula sa bundok na kanyang pinagkakalooban? Pero naisip mo ba na ako ang tunay na nagkaloob? At si Zhao Wanru ang tunay na iskolar mula sa bundok? Hahaha. Narinig niyo ba lahat? Si Yilinyon na itong aso ay nagsasabing si Zhao, ang Campus Crush, ay iskolar mula sa bundok. Buong paaralan, sino ang hindi nakakaalam na si Zhao, ang Campus Crush? Ay ang prinsesa ng Yi Group. Gamitin mo ang iyong utak. Isipin mo na mabuti. Si Zhao Wanru ay Zhao ang apelido. Paano siya naging prinsesa ng Yi Group? Tang Stern. Zhao Wanru, Zhao Wanru. Sa nakaraang buhay, ginamit mo ang pagmamahal ko sa iyo. Kunwaring ikaw ang nagkaloob. Sa buhay na ito, gusto kong makita kung paano mo lulutasin ang kasinungalingang ito. Yilinyon, nababaliw ka na ba? Alam mong itong laptop ay para kay Tiantao. Binuksan mo pa at ginamit. Paano ko ito may bibigay sa kanya ng ganito? Kung regalo, bumili ka ng sarili mo. Pera ko ito, gagastusin ko kung paano ko gusto. Yilinyon, bumili ka agad ng bagong laptop. Kailangan ni Tiantao para sa pagsusulit. Kung maapektuhan si Tiantao, kaya mo bang panagutan ito? Mahina siya sa pag-aaral? May kinalaman ba ako doon? Ikaf. Wanru, huwag na lang. Tama naman siya. Tulad kong mahirap na estudyante, hindi karapat-dapat sa magandang gamit sa pag-aaral. Yilinyon, gusto mo lang. Napilitin akong tanggapin ang scholarship. Ngayon, bilisan mo at bilhan mo si Tiantao ng laptop, baka sakaling tanggapin ko ang scholarship. Kung hindi, hindi na kita kakausapin. Sage, yan ang sinabi mo. Ikaf. Siya ang magbibigay ng financial aid para sa mga nangangailangang estudyante. Palakpakan natin siya.
Paano ba yang pagpapanggap ni Yiling yun? Maralita naman talaga siya. Di man lang nagpakita ng magandang mukha sa nagbibigay ng tulong. Estudyante lang siyang umaasa sa tulong para makapag-aral. Di mo alam kung saan nanggagaling yang kayabangan niya. Siya, sobrang spoiled niya yan. Kan ako si Zhao. Pinutol ko na ang suporta, wala na siyang ipagmayabang. Miss Zhao. Zhao Cheng. Bala kong palitan ang aking isa sa isang sinusuportahang estudyante. Narinig Montag, si Yiling yun, yang maralitang yan. Mayabeng, dahil lang sa konting puna, papalitan na ang sponsor niya. Di niya alam ang kanyang lugar. Isang mahirap lang mula sa bundok, di marunong tumanaw ng utang na loob, nagmamalaki pa. May problema? Ang trabaho natin ngayon ay ang pamimigay ng financial aid. Yung sinasabi mo, pag-usapan natin mamaya. Si Yiling yun, yang laliking yan. Di ba't laging itinuturing na Diyosa ang anak ko? Bakit parang nabalian ng bait ngayon? Hindi pwede. Lahat ng meron ako ay dahil sa aking anak. At sa scholarship para sa Maralita. Yung isa sa isang suporta. Hindi pwedeng maputol. Dahil Montag ba narinig. Ang sinabi ko, Ikaf. mga estudyante, narito ako ngayon para ipamahagi ang financial aid. Miss Zhao. Yiling yun, ano ang gagawin mo? Di mo ba sinabing ayaw mo na ng aking tulong? Nababaliw na si Yiling yun. Sobrang desperado para sa pera, nagnanakaw na. Mabait na ang gazi Zhao sa kanya. Pero na yon. Nagnakaw pa siya ng walang paalam. MS Zhao, putulin na ang suporta sa kanya. MS. Zhao. Wakasan na yan. Yiling yun. Binigyan na kita ng pagkakataon. Bakit mo dinumihan ang isang dalisay na bagay tulad ng pagmamahal? Huwag mong isipin na makakalusot ka sa iyong mga palilinlang. Magpapakumbaba ako sa'yo. Hindi ba ikaw ang nagpapanggap na anak na babae ng corporation? Kahit itong maliit na tulong pinansyal, pinagkakaguluhan mo? Kung hindi ko kukunin ang tulong na ito, paano ko mapananatili ang pagiging anak mayaman ko? Hindi ko hahayaang malaman ng iba na ako isang scholar lamang ni Yiling yun. Isang mahirap na estudyante mula sa bundok. Yiling yun, simula na yun. Ang aming corporation ay titigil na sa pagtulong sa'yo. Umalis ka na. Yiling yun, may bang ka pa biyay? Natigil na ang scholarship mo. Isang mahirap lang pala. Nagpapanggap pa sa harap ni Miss Zhao. Hindi mo alam na si Miss Zhao, ang tunay na anak ng corporation. Yiling yun, mukhang nababaliw ka na. Isang mahirap na estudyante ka lang, nangahas ka pang sabihing ititigil. Ang tulong kay Miss Zhao. Walang mudo, walang utak na pulubi. Isang hamak na probinsyano. Ang antas ni Miss Zhao ay isang bagay na hindi mo maabot sa buong buhay mo. Ganun ba? Hoy, Financial Department ba ito NGE Corporation? Simulang gayon ay freeze ang MGK ni Zhao Wanru. Itigil ang lahat ng suporta sa kanya. Lingyon, hindi ito biro. Kung hindi mo tutulungan si Wanru, sino pa ang tutulungan mo? Gusto kong tulungan. Zia. Bye guy mo. Tumawag ng ambulansya. Anong nangyayari? Bakit ganito si Manager Zhao sa isang mahirap na estudyante? Nagpapakumbaba? Si Miss Zhao, itong si Manager Zhao. Bakit bigay lang ng bigay ang folder sa mahirap na estudyante? Sa nakaraang buhay, sinuyo ko si Zhao Wanru. Ngunit sa huli, ako'y kanyang itinakwil at namatay sa kalye. Sa buhay na ito, enjoyin ko ang buhay na dapat para sa akin. Ang pera kao Ay para lamang sa mga karapat-dapat. Simula ngayon, ang sponsor ng corporation ay isa lamang. Iyon ay si San Benkyan. Hindi pwede. Hindi ako karapat-dapat sa tulong ng corporation. Hindi ako karapat-dapat. Ang scholarship na ito, ibalik mo na lang. Ikaw ang top isa sa ating paaralan. Kung hindi ka karapat-dapat, lalo na ang iba. Lalo na siya. Ikaf. Hindi pwede. Hindi ko hayang makuha ni Sumwentian ang tulong pinansyal. Ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana ng i-group ay hindi dapat mabuko. Yiling yun, inutos ka OSIO. Kunin mo agad ang pera, walang kwenta. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Zhao? Ang lakas ng loob mong kunin. Ang pera ng i-group para magpakitang gilas. Akala mo talaga. Ikaw ang panganay ng i-group. Yiling yun, pinapayuhan kitang ibigay mo agad ang pera. Kay Zhao nang may paggalang. At lumuhod ka para humingi ng tawad sa tulong pinansyal. Baka patawarin ka ni Zhao kung hindi. Maghintay ka na lang na maputol ang tulong mo at mamulot ka ng basura sa kalsada. Lingyun, mas mabuti pang ibalik mo na lang ang tulong pinansyal na ito. Kay Wanru, Zhao Cheng. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan?
Hindi pwede kapag nawala ang status ng anak ko bilang scholar. Ako rin ay maapektuhan. Ibigay mo na sa akin ang pera. Tingnan ninyo, Yelingyon. Kinagalitan ni Manager Zhao, isang mahirap na estudyante. Lakas pa ng loob na gamitin ang pera ng iba para manligaw. Nakakatawa talaga. Tatay, ang aso natin. Nagrebelde. Yeling yun, nagpapanggap ka pa rin. Kanino ka tumatawag? Umaasa ka sa tulong ni Zhao. At hindi ka nagpapasalamat. Kapag nagalit si Zhao mamaya, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Mamaya, ibuka mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung sino ang magsisisi. Sino ba talaga, pagkatapos ng 3 segundo, kusang, ibabalik niya ang pera sa akin. 3 segundo pa. Adik ka na ba sa pagpapanggap? 3. Yelingyon. Sabi ko na buko na ang pagkakakilanlan mo. Nagpapanggap ka pa rin? Lalava, yiling yon. Humingi ka na lang ng tawad kay Wandu. Dahil isa ka lang namang mahirap na estudyante. ISA. Narito ang iyong pera. Pakikuha. Ibinabalik talaga ni Manager Zhao ang pera. Isa lang siyang utusan ni Zhao. Bakit siya sumusunod sa kanya? Ling Yun. Alam ka may konting away lang kayo ni Van Ru. Pero hindi lang ganyan. Talagang pinutulan na natin ng suporta si Wanru. Pera ng pamilya ye, gastusin ko kung paano ko gusto. Wala kang karapatang magsalita. Ling Yun, pero ito. Ano ang tawag mo sa akin? Ling Yun, ano ang tawag Montag sa akin? Gino. Hindi tayo ganun ka-close. Kung susubukan mong tawagin ako sa pangalan ulit. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong pupunitin ko ang bibig mo? Yelingyon. Paano Montag nagawa yan kay Manager Zhao? Humingi ka ng tawad. Tabat? Nakakita ka na ba ng amo na humihingi ng tawad sa alila? Yelingyon. Talagang pinag-init mo ang ulo ko ngayon. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Kung magpupumilit ka pa, Talagang hindi na kita kakausapin. Zhao Wanru. Akala Montag talaga mayaman ka na? Lahat ng meron ka ngayon ay dahil naawa ako sa iyo noon. At binigay lang ng basta-basta. Ikaf. Huwag kang magpakawalang utang na loob. Paano kung sabihin ko sa lahat ang totoong nangyari? Tingnan natin kung makakapagpanggap ka pa. Bilang babaeng mayaman ng pamilya Yelingyon, ayaf na kitang kausapin. Van Ru, hintayin Montag ako. Zhao Wanru, huwag kang mag-alala. Unti-unting kukunin ko ang lahat ng binigay ko sa'yo. At sisirain ko ang reputasyon mo. Yi, classmate. Nagalit na sa'yo si Zhao Wanru. Hindi mo ba siya ayusin? Anong kinalaman ko kung nagalit siya? Zinabi ka una. Mula ngayon, ang sponsoran ng E-Corporation ay ikaf lang. Hindi pwede. Hindi ko tatanggapin ang pera mo. Isponsoran mo rin si Zhao Wanru. Kung ibibigay mo lahat sa akin. Paano ka naman? Itong tangang to, hanggang ngayon. Inisip rin ako. Tanggapin mo na. Sumaka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Kamay ni Ye, classmate. Ang init. Maliban kay Zhao Wanru, ang financial aid ng ibang estudyante ay ipapamahagi ng normal. Opo, young master. Guro. Ang financial aid ng ibang estudyante, ipamahagi ng normal, hindi pwede. Kailangan kong makipag-usap ng malinaw sa aking anak na babae. Hindi ko hayang makatakas. Ang asong ito na si Yeling yun. Anak, anong nangyari? Itong si Yeling yun na aso. Bakit bigla na lang hindi ka na niya sinusuyo ngayon? Sino ba ang nakakaalam kung anong nangyayari sa kanya? At saka, Sa labas, tawagin mo akong young lady. Opo, young lady. Sasabihin ko sa iyo, ang mga aso tulad ni Yeling yun Ay bihira talaga, kailangan mong mahigpit na hawakan. Huwag kang mag-alala. Sa ilang araw, birthday ko na. Sa birthday party, siguradong mababawi ko. ang lahat ng nawalang dignidad. Mabuti naman, darating na ang mga kaklase mo. Alis muna ako. Kailangan mong mahigpit na hawakan. Wanru, huwag kang magalit, yang batang lalaking yun. Sobra na talaga siya ngayon, huwag kang mag-alala kapag may pagkakataon. Siguradong ipaghihiganti kita. Hayaan na natin siya. Zhao Squibele, bakit kaya ni Yeling yun? Utusan si Manager Zhao? Ngayon, kumakalat ang balita. Na si Yeling yun ang tunay na yung master ng pamilya Yi. Huwag mong pansinin ang sinasabi ng iba. Kung hindi lang dahil sa ama ni Yeling yun. Ay nagtratrabaho sa aking ama. Matagal ko na siyang pinalayas. Akala ka Uzi Yeling yun? Ay isang napakahalagang tao. Pero sa huli, nagpapanggap lang siya. Nakakainis talaga. Sobra na talaga itong si Yeling yun. Dahil hindi siya pinapansin ni Zhao Wanru. Naging sobra siyang mayabang. Zhao Squibele. Kailangan mong bigyan siya ng leksyon. Wanru, sa ilang araw, birthday mo na, pagdating ng panahon. Magrerenta ako ng suite, siguradong sa birthday party mo. Magbibigay ako ng karasyo. Anong renta?
bibilhan kita ng mamahalin. Yiling yun, inutusan kita. Na bumili ka agad para kay Chantao ng pinakamahal na suite. Gusto kong ibigay ito kay Chantao sa birthday party ko bukas. Bro Tao. Ang mura ay hindi bagay sa'yo, huwag kang mag-alala. Bibilhan kita ng pinakamahal na suite. Wanru, hintayin mo akong magsuot ng suit. Talagang magpapasikat ako para sa'yo. Magandang araw, young master. Sino ka? Magpapakilala ako. Ako ang tagapagmana ng Yigru. Yiling yun. Ikaw ang tagapagmana ng G-Group. Hindi ba't ikaw ang pinag-aaral ni Zhao Wanru? Naniniwala ka na ba ngayon na kaya kitang pag-aalin? Pasensya na, Hindi ko pa rin matanggap ang tulong mo. Munti ko nang malimutan. Sa labas, mukhang mahina si Sun Wenqian. Pero sa loob, matatag siya. Mukhang nagmamadali ako. Pasensya na, kailangan kong mag-aral. Aalis na muna ako. Kung ayaw mo ng tulong na ito, Subukan natin ng ibang paan. Ibang paraan. ikaw ang top isa sa buong school. Ako naman, VOB. Meeting tutor mo ako. Babayaran kita. Kung tama ang alala ko, palagi kang nagtatrabaho bilang tutor. Kaya mong maging tutor ng iba. Pero hindi ako. Ano sa tingin mo? Tara. Naku, bulag talaga ako sa nakaraan. Nasayang ko ang isang babaeng napakabait. Hindi lang mabait, maganda pa ang katawan. Bagay na bagay bilang asawa ng pamilya . Yeling yun, anong tinitingnan mo? Nawala lang ako sa sarili. Tuloy Montag. Maaga pa, kailangan ko nang umuwi. Oy, Sun Wenqian. Mali ka naman. pinangako mong magiging tutor mo ako. Hindi pa ako natututo. Paano ka alis? Ikaw, tingnan mo ako. Hindi ko na maipagpatuloy. Anong problema sa pagtingin ko? Ikaw ang guro, ako ang estudyante. Normal lang na tinitignan ka ng estudyante. At saka, noong nasa klase. Hindi mo ba ako tinitingnan ng palihim? Hindi. Talaga? Bakit ka namumula? Mainit ako, mainit talaga. Mainit. Ikaf? Baka gusto mo matanggal ng isa? Yeling yun, manyak ka. Biro lang, biro lang. Pero, toto lang. Kapag hindi ka nagsasalamin, Ang ganda-ganda mo talaga. At, isa ka pang tunay na maganda. Talaga? Sobra. Huwag mo na akong lokohin. Nandyan si Zhao, ang campus crush, napakaganda niya. Ano ba nang maganda ako? puso ka o. Mas maganda ka sa kanya ng napakaraming bises. Hindi lang maganda, ang galing-galing mo pa. Totoo. Yiling yun, puntahan mo agad si Chantao at ipagawa ang pinakamahal na suite. Bukas SA birthday party. Ibibigay ko kay Chantao. Maaga na. Uwi na muna ako. Hui, Wenqian. Ta. Young Master, ihatid sa Ms. Wenqian Powi. Dahan-dahan lang sa pagmamaniho. Bukas ganitong oras. Sunduin si MS Wenqian para magturo sa akin. Opo. Young Master, ano ang utos? Naalala ko noong isang araw. Bumili ako ng Ralph Lauren na suit. Kunin mo at plansahin, bukas ko gagamitin. Zhao Wanru. Ito na naman, bumili ka ng suite para kay Chantao. At naghanda ka pa ng birthday party para sa sarili mo. Akala mo ba aso pa rin ako tulad ng dati? Sige, kung gusto mo ng birthday party. Ipaghahanda kita ng isang birthday party na hindi mo malilimutan. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Wanru. Maging alerto kayo, paupuin ninyo ako sa tabi niya. Opo, Ziga.
Yiling yon. Ang kapal mo pa ring pumunta. Bakit naman hindi ako pupunta? Noong nakaraan sa school, ayaw kang ang pansinin ni Wanru. Ngayong birthday niya, ang kapal mo pa ring sumipot. Birthday niya ngayon Kung hindi mo sasabihin, hindi ko talaga malalaman. Noong nakaraang buhay, dito ako gumastos ng milyon-milyon. Para mag-propose kay Zhao Wanru. Hindi lang niya ako tinanggihan. Sinamahan pa niya si Chantao para hamakin ako. Nagpapanggap ka pa. Alam ko ang balak mo. Gusto mo lang pumunta sa birthday party. Para makikain at makainom ng libre. Isa ka lang katulong sa bahay ng mga Zhao. Tingnan mo nga kung karapat-dapat ka. Ano ang sinasabi mo? Si Ling Yun ay hindi katulong. Oy, Sun Wenxian. Sumama ka rin kay Yiling yon para makikain? Pero tama lang, wala naman kayong pera. Kaya normal lang na makikain kayo. Gusto mo bang mamatay? Ikaf, Zeno KPA? Ang lasa loob mo sabihin niya kay Wenjian. Matagal na kitang tinitiis. hinampas Montag ako. Ikaw talaga ang hinahampas ko. Sasabihin ko sa'yo, mas magaling siya sa'yo sa kalaman, itsura at ugali. Lahat. Ikaw, ang alam mo lang ay tumahol. Ano PA ang kaya montag? Walang haya. Wenqian, huwag na nating pansinin ang aso. Ikaf, Tara na. hinto ka diyan. Ano? Kulang pa ang sampal mo? Gusto mo pa ng dalawa? Yiling yun, huwag kang masyadong mayabang. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Zhao Wanru. Pagdating niya, papaluin ka niyang parang aso. Tumatahol ka pa. Ngayon, kahit aso ka ni Zhao Wanru. Unit yan ta. Bibigyan kita ng leksyon. Yiling yun, tumajil ka. Wanru. Aray. Wanru, itong tao na ito ay gustong pasukin ang iyong birthday party ng palihim. Sinaway ko lang siya, sinampal pa ako. Para sa'yo lang ako nasaktan. Kailangan mong parusahan siya. Yiling yun, bago AKO magalit. Humingi ka ng tawad kay Fengpi. Hindi sapat ang tawad lang. Namaga ang mukha ni Fengki dahil sa'yo. Kailangan niyang lumuhod at magmakaawa. Yeling yun, payo ko sa'yo, lumuhod ka na agad. Humihingi ng pamanhin kay Fengki. Kailangan mong humingi ng tawad kay Fengki. Kung hindi, si Zhao, ang campus guilty, hindi ka patatawarin. Hintayin mo, bibigyan ka ni Zhao ng leksyon. Leksyon sa akin? May lakas ba siya? Ikaw, anong hindi niya kayang gawin? Isa ka lang namin alipin sa pamilya Wanru. Ang amo ay nagbibigay ng leksyon sa alipin. Iyon ay natural. Sabihin ko sa'yo, Makapulugit ka na sa akin. kung hindi, pagbabayarin kita. Si Fengki, ang tanga. Kung mapipilitan si Yiling yun. Paano kung mabunyag ang tunay kong pagkatao? Gusto kong makita kung paano niya ako pakbabayarin. Mga kaklase, ang birthday party ni Wanru. Ay magsisimula na. Bisita ang lahat dahil narito sina San at Yi. Bakit hindi sila sumama sa party? Si Chantao, tunay na. Ang heartthrob ng aming paaralan, napakabait. Tama, hindi tulad ng iba. Umaasa lang sa relasyon kay Zhao. Puro pananakot. Akala montag talaga amo ka? Tiyan ta. Ikaw ba ang nag-ayos ng party? Ikaw ba ang gumastos? Ah, Kung ganoon ang sinabi ni Tao, bigyan natin ng respeto si Tao. Kalimutan na natin ito. Yiling yun, Kang Muling. Gugulo ka sa party ka o, hindi kita patatawarin. Wanru, hinayaan mo lang siyang manakit sa akin. Dapat hindi mo siya patawarin. Tigil na. Wanru, ako'y nagtatanggol sa'yo. Bakit mo AKO sinisigawan? Oh, kanina pa may nag-angkin na. best friend ni Zhao Wanru. Bakit? Nasampal ng katotohanan? Yaling yun, huwag mong isipin na dahil narito ka, ay patatawarin na kita. Galit PRan ako. Grabe ka talaga. Bakit PA parang akala ninyo? Na mundo ay umikot sa inyo? Ikaf. Narito ka ba para sa birthday ko? Para ba sa sorpresa mo? Zhao Wanru, karapat dapat ka ba? Ang kapal naman ng mukha mo para puntahan ko ang birthday party mo. Ling Yun, birthday ni Vanna Ungayon. Huwag mo na siyang galitin. Bagamat katulong ka lang sa pamilya ni Wanru. Itinuring kanyang kaibigan. Paano mo masasabi yon kay Wanru? Tiyantao, isa kang palamunong lalaki. Nagpapanggap ka pang innocent? Bakla ka BA? Yiling yun. Mag, sorry ka kahit siyanta, ngayon din. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Mag, sorry ka. Vanna okay lang. Birthday mo na yon. Ayaw ko na siyang patulan. Et Zaka, nabilihan mo na ako ng sweet. Ayokong ipagtanggol mo pa ako. Yiling yun. Yung sweet na ipinabili ko kay Chantao. Nabili mo na ba? Nabili ka una. Baigari mo. Esensya, hindi mabibigay. Ikaw, Yiling yun. Napaka-imatura Montag. Para kang bata. Ginagawa mo to para pansinin kita. Baigari mo. Nakasuot na ako. Paano ko ibibigay? At saka, bagay na bagay sa akin, tong sweet na to. Sakto ang sukat. Yiling yun. Sobra ka na. Hindi kita patatawarin habang buhay. Yaling yun, ginamit mo pala ang pera ni Wanru. Para kay Chantao para bumili ng damit. Walang hiya ka. Trabaho mo bilang alila. Ginamit mo pa para sa sarili mo. Gusto mo bang mamatay? Kung tama ang pagkakita ko,
Si Yiling yun, nakasuot ng Ralph Lauren, yang damit na yan. Ngunit ito ay dapat na customized mula sa Italia at narinig na. Kahit may pera, hindi basta-basta mabibili. Uy, class mate, marunong ka pala. Sama ka sa akin mamaya. Yiling yun. Alam mo ba kung magkano yan? Magnanakaw ka. Makukulong ka nito. Tatawag ako ng pulis, maghanda ka sa kulungan. Teka. Kahit papano, amo ka o si Yiling yun. Ayokong gawing, malaking issue ito. Si Zhao Daqianjin ay isang magandang tao na may magandang puso. Kapag naman ako na ang yaman ng pamilya, pupunta talaga ako para magtrabaho sa bahay ni Zhao na mayamang dalaga. Ako rin, si Zhao na mayamang dalaga sa Hinahara. Huwag mo kaming kalimutan, mga dating kaklase. Siyempre naman, Yiling yun. Kung tatanggalin mo ngayon ang damit na ito, at ibalik kay Chantao ang usaping ito, Ay tapos na. ang mga ginawa mo sa akin noon, pwede ko nang kalimutan. Huwag mo na akong galitin pa. Pera ko ang ginamit ko. Bakit ko ibibigay sa iba? Yiling yun, pinatavat na kita. Ano pa ba ang gusto mo? Zhao Wanru, ginagamit mo ang pera ko. Pero ibang lalaki ang pinapakain mo. Sino ba talaga ang nag-inarte? Ikaf. Yiling yun. Alam kong gusto mo ako. Pero ang ginagawa mo, lalo lang kitang kinamumuhian. Alam ka ba? Sasabihin ko uli sa iyo. Noon, bulag ako kaya nagustuhan kita. Ngayon, Ayaw ko na sa iyo. Naiintindihan mo? Yiling yun, tumigil ka na. Hindi na kita pagtatalunan tungkol sa suwit. Alam ka o. Gusto mo pa rin ako. Ngayon. Maraming kaklase ang nandito, huwag mo akong ipahiya. Ang dami mong pinagdaanan, gusto mo lang pala. Naipagdiwang ko ang birthday mo? Tutulungan mo akong maghanda ng party, di ba? Kanina ang yabang mo, bakit? ngayon ganyan ka? Di ba't ikaw ang mayamang anak na niya? Group? Bakit? Wala ka bang pera? Sinusubok lang kita, Lingyon. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? Sinusubok? Sige, bibigyan kita ng 1 minuto. Para ibalik mo lahat ng gamit ko. Pati ang suot mo. Eh di mawawalan ako ng damit. Kung magagawa mo, babayaan ko, deal? Yan ang gusto kong mangyari. Lingyun, pasensya na, kasalanan ko lahat. Sinusumpa ko, hindi na ako. Lalapit kay Chantao. Okay? Zhao Wanru, mukhang ayaw mong masira. Ang birthday party mo. Nga, kung hindi matutuloy, mawawala ang peking pagkadalagang mayaman mo. Kung ganoon ka ka-proud, sasamahan kita sa larong ito. Gets ka o, birthday mo palang ngayon. Ayaw mong masira ang mood ng lahat, di ba? Oo nga, oo, Lingyon. Tutulungan mo ako sa birthday party na to, di ba? Amham. Naalala ko, kahapon, sa Emperor Hotel. Nag-book ako ng pinakamaluhong-luhong Emperor Hall. Gusto montak. Gamitin mo na lang. Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Yiling yun, essay huli. Tulungan mo pa rin ako sa birthday ko. Mga classmate, nagpabook ako ngayong gabi. Sa pinakaluxurious na private room sa Emperor Hotel. Tara na. Party tayo. Bye, enjoy. Vinkyan, Tara, punta na rin tayo. Ang bait mo talaga kay Zhao Wanru. Nag-book ka pa ng napakamahal na private room para sa kanya. Ano, naiinggit ka? Huwag kang mag-alala, kahapon, wala akong nibook na private room. Wala kang nibook. Siyempre pala, birthday party kasi ngayon ni. Ano sila? Sila na ang magbabayad. Sila na ang magbabayad ng bill na yon. Ikaw talaga, maraming alam. Vinkyan, Esan, samahan mo ako, manood tayo ng magandang palabas. Ano sa palagay mo, pag wala silang pambayad, babaliin kaya ang mga binti nila? At itatapon sa labas? Tara na. CJ, Tara, tagay tayong lahat. Happy birthday, Wanru. Talagang first class si Binibining Zhao, tunay na anak mayaman. Ang laki ng budget, isang baso ng alak na to, libo-libo ang halaga. Ang laki ng Emperor Hall, masarap din ang pagkain. Busog na ako sa abalon at lobster pa lang. Kung hindi dahil kay Binibining Zhao, hindi ko makakain sa buong buhay ko. Ang ganito karaming masasarap na pagkain. Sayang lang. Si Yiling at yung dalawang pobreng yon, wala na silang makakain. Kung hindi lang dahil kay Binibining Zhao, ipakukulong ko talaga si Yiling yun. Tingnan niyo si Fenky, masyadong masaya, lasing na. Hindi ako lasing. Ang ganda-ganda ng alak na to. Hindi pa ako nabubusog. Pero, sa totoo lang, Yung Sanwenkyan kanina. Bakit mo tinulungan si Yiling yun? Talagang nakakapagtaka ito. Malapit ba silang dalawa?
Bakit sila sobrang close? Nakita ka OPA yang Yiling yun. Na hinawakan ang kamay ni Sun Wenqian. Baka nagsasama na sila, sigurado ako. Yung Yiling yun na yun, isang talang ka. Dahil hindi niya makuha ang ating sisaw na mayaman. Walang choice kundi maghanap ng iba. Kaya kinuha niya yung pulubi na si Sun Wenqian. Pero, isang katulong, isang pulubi. Bagay na bagay sila, di ba? Feng Qi. Gusto mo bang masaktan ulit ang mukha mo? Yiling yun, ikaf na naman. Zhao Wanru, sabihin mo na sa lahat. Sino ba talaga ang katulong? Siyempre ikaw, Yiling yun. Nag-enjoy ka sa pagpapanggap, ano? Bakit na yon ka o lang napansin? Na kapag nag-ayos si Sun Wenqian, ang ganda pala niya. Mas maganda pa ang katawan niya kaysa kay Zhao Wanru. Feng Qi, klasmates lang tayo, huwag mong sabihin yan. San, ito yung in-order ni Vanau. Mga mamahaling pagkain, hindi mo yata ito nakakain dati. Amo ka na. Hindi mo ba naririnig? Naawa si Chantao sa inyo. Pinapakain kayo ng mga mahihirap. Ng pagkain ng mayayaman, dapat pasalamatan nyo. Talagang mahal ang mga ito. Kaya ngayon, hayaan yung makita ng dalawang probinsyano kung ano ang tunay na kayamanan. Alin nais ba kang gano ito? Ito ay Lafite. Isang subo lang nito, isang taon kayong magtatrabaho para mabili. Sumama kayo dito para lang. Makinabang kay Zhao, di ba? Mukhang mahal talaga ang alak na ito. Hindi na ako inom, baka singilin niyo ako. Yiling yun, anong drama Montag? Ang tagal mong nagpapanggap para lang makikain. Pero sige, pwede ka namang makikain. Pero ang aming si Zhao, hindi basta-basta makikain sa kanya. Sulitin mo na, mga pagkain ito, para sa mga probinsyano tulad mo. Sa buong buhay mo, ngayon lang makakatikim nito. Pero, marami ang in-order ni Zhao ngayon. Marami ring alak, marami ang matitira. Ipapabalot na lang sa inyo. Talaga, napakaganda naman yan. Marami kami ngayon, baka hindi namin maubos lahat. Kung gusto mong kumain, kunin mo na. Zhao, ang bait Montag talaga. Naiyak ako sa tuwa. Okay lang, dahil magkasama tayo, hindi kita pababayaan. Na magutom, pero Yung probinsya ng iyon sa tabi, hindi siya pwedeng kumain. Ay, kung ganun, hindi rin ako kakain. Sun Wenqian, hindi rin ako kakain. Yiling yun. Pahalagahan mo ang pagkakataong ito, pumayag ako na kasama ka naming kumain. Na malaking biyaya na para sa iyo, huwag kang magmalaki. Huwag kang magpakapalit ng mukha. Sige, hindi na lang ako kakain. Natatakot ako baka pag kinain ko, kayo ang magbayad. Paano kung singilin niyo ako ng ambag? Kaya palata ko kang magbayad. Birthday ni Jaon Gayon. Hindi ka niya pababayaran, syempre. Nandito si Zhao, hindi ka magbabayad. Nagdududa ka ba sa kakayahan ni Wanru? Ling Yun, kumain ka lang, zabi ka ka. Mga taong katulad mo, laging takot sa kahirapan. Laging nag-aalala, birthday ni Wanru. Hindi ka naman dapat magbayad. Ay, hindi. Hindi pala ako magbabayad, ang ganda naman. Mukhang ang mga ito, abot ng milyon. Baka hindi ninyo kayang bayaran. MS Zhao, ito ang bill ninyo ngayong gabi. Ano ba ito? Bakit kailangan magbayad sa Imperial Hotel? Ano ba kayo, si Vana Uang? May-ari ng Imperial Hotel, paano ninyo? Pababayaran ang may-ari. Boss. Ako ang tunay na boss. May gustong pumalit sa akin. Kumain kayo dito, syempre magbabayad kayo. Sino sa inyo ang magbabayad? Hindi ba reserved ang private room na ito sa Imperial Hotel? Reserve. Reserved na wala. Gusto ninyong kumain ng libre, bayaran ninyo. O kung hindi, huwag ninyong sisihin ako. Mga estudyante kayo. Gusto ninyong makipagsapalaran sa Imperial Hotel. Akala ninyo madali akong lokohin. Hindi. Ano ba ang nangyayari? Madali lang yan, dapat magbayad pa kinain mo. Ang dami nilang in-order, dapat magbayad sila. Yiling yun, niluloko Montag ba ako? Si Zhao na mayaman, hindi ba siya nagpa-reserve ng hotel? Birthday niya diba? Parang wala naman silang reservation. Mukhang wala talagang reservation si Zhao. Yiling yun, ano ba talaga ang gusto Montag? Para tulungan mo akong magbayad? Gani ang kabahuming nalyetulang. Dapat may respeto ka. Zhao na mayaman. Yiling yun, ikaw. Ling yun. Nakikiusap ako. Kulang PA yan, Wenqian. Ano sa tingin mo? Nan, Yiling yun, ano ba talaga ang gusto Montag? Para tulungan mo akong magbayad, sabihin mo sa akin. Gagawin ko lahat. Lumuhod ka sa harap ko. Tutulungan kita. Ono sinasabi mo? Zabi ka o. Lumuhod ka. Makiusap ka sa akin. Ono sinasabi mo? Gusto Montag tulungin kita? Lumuhod ka at makiusap. Yeling yun, huwag kang magmalabis. Pwede ka namang magbayad, Zhao na mayaman.
Hindi ka naman siguro walang pambayad? Sige, papayag ako. Ano? So? Si Zhao na mayaman, talagang lumuhod. Sa harap ni Yeling yon. Si Yiling yun na ito. Hindi ba siya ang tinutulungan ni Zhao? Bakit yung nagbibigay ng tulong ang lumuhod? Ano ba talaga ang nangyayari? Yiling yun, ginagawa mo to para. Mapasunod mo ako. Ayaw ko sa pera mo. Hindi kita patatawarin. Pwede ka na bang magbayad? Esensya, hindi. Yiling yun, niluloko mo ako. Yeling yun, wala kang utang na loob. Pinagkatiwalaan ka lang ng card. Nagmamalaki ka pa. Yiling yun, pinagbigyan kanan ka. Huwag kang magmalaki. Prestigio? Magkano ba yan, 1 yen? Alis na kayo. Ayun, Nga pala, siya ang magbabayad. Yiling yun ay ikaw. Kamusta kaibigan? Paano mo babayaran? Kamusta Vinkyan? Ang ganda NG eksena no? maganda naman pero Ano ba? kung aalis tayo ng ganito, paano naman sila? Huwag kang mag-alala, si Zhao Wanru. Kailangan niyang hapin ang sarili niya. May kapalit din yan. Dati, si Zhao Wanru ay nakuha na maming kaya sa akin. Ngayon, hayaan muna natin siyang magdusa. Vinkyan, tayo naman. Huwag na natin pakialaman ang kanila, ako naman. Ay dadalhin ka muna sa ibang lugar. Unga pala Tito, nalala ka o. May dala bang lupa ka di ba? May balak ka bang ipagbili? Bumili ng lupa? Ling Yun. Matagal na akong kakilala ng tatay mo. Huwag mong masamain. Pero bakit ka biglang bibili ng lupa? Ito, ang purpose ng pagbili ko ay pansamantalang sikreto. Kung ibebenta mo, kahit magtaas ka ng presyo. Ling Yun, tinatawag mo akong tito. Bilang nakatatanda, dapat tulungan kita. Ang lupang sinasabi mo, sa ngayon, ay wala pa akong balak ipagbili. Pero huwag kang mag-alala kung sakaling ibebenta ko. Unanguna zayo, peron gayon. Subukan mong maghanap sa iba. Noong nakaraang buhay, ang hotel na ito, sa ikatlong araw ng birthday party ni Zhao Wanru, ay nasunog dahil sa palpak na fire safety. Dahil dito, nalugi ang hotel, pero dahil kaibigan mo ang tatay ko. Tutulungan kita, kung wala kang balak. Ipagbili, hindi kita pipilitin. Pero tito, Ang fire safety ng hotel mo, okay lang ba? Huwag kang mag-alala. may naki-check araw-araw ng fire safety dito. Walang problema sa fire safety system. Ling Yun, bakit mo biglang tinanong yan? Pero kanina nung pumasok ako, parang may problema. Sa fire safety system, baka gusto mong ipacheck. Ling Yun, matagal na akong kaibigan. Ng tatay mo, alam mo ba ang ugali ko? Kilala ako ng tatay mo, hindi mo ba? Ako pinagdudahan? Siyempre hindi, dahil kaibigan mo ang tatay ko, kaya ko sinasabi sa'yo. Malaki ang hotel na ito, kapag may nangyaring sunog. Malaki ang mawawala sa'yo, tumawag ka lang. Para magpa-check, hindi naman matagal. Safety first dapat. Suriin ang fire alarm system ng hotel. Ling Yun, dapat ay kampante ka na ngayon. Ito, kung wala nang ibang usapan, mauna na ako. Vinkyan, Alis na tayo. Sige. muntik na akong matakot sa batang yon. Ang hotel ko, araw-araw may naki-check ng fire alarm system. Paano posible na magkaroon ng problema? Boss, natukoy na namin. Nakita namin sa kusina ang potensyal na peligro sa sunog. Buti na lang na una kang nagpaalam, kung hindi, sa loob ng 3 araw. Iyak na magkakaroon ng sunog ang hotel. Tutunga ang sinabi ni Ling Yun. Malaking tulong ang ginawa mo sa akin. Kailangan kong magpasalamat ng husto sa kanya. Pasensya na Wenkian, ang regalo ngayon. Hindi mo mabigay sa iba samantala. Ayos lang, masaya na ako nakasama kita sa aking kaarawan. Nga pala, paano mo nalaman na may problema ang fire alarm system ng hotel na ito? Hula lang. Sige Wenqian, alis na tayo. Dadalhin kita sa ibang lugar. Tara na. Ling Yun, huwag kang magmadaling umalis. Ito, huwag po kayong mag-alala. Anong nangyari? Kanina, Nagpatingin ako ng fire hazards. at eksakto nga ang sinabi mo. Ang fire safety sa kusina ay hindi maayos. Kung sakaling magkaroon ng sunog, ang buong hotel ko ay masisira. Maligayang bati Tito. Naalis na ang panganib. Kung wala ng iba, mauna na kami. Sandali, hindi ba't gusto mo ang 2 lupang iyon? Ako, Ay handang ilipat sa'yo ang lupa ngayon. Tito. Kanina po ay sinabi ninyong hindi pa kayo handang ipagbili? Kanina ay noon, ngayon ay iba na. Iniligtas mo ang aking hotel, ikaw ang aking tagapagligtas. Bukod pa, anak ka ng aking kaibigan, paano ko? Hindi matutupad ang iyong kagustuhan? Dala ko na ang kontrata. Kailangan mo lang lumagda rito. Sige. Salamat Tito. Walang anuman, mag-anak tayo. Sige, mauna na kayo. Paalam.
Sinabi ko lang ng paunti, hindi ko inakala. Na may bonus pa. Mas napadali ang lahat. Vin Qian, ibibigay ko sa iyo ang 2 lupang ito. Ang regalo bang sinasabi mo ay ang 2 lupang ito? Ito ang 2 lupain, ipamahala mo na. Hindi pwede. Sobrang mahal ito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na. Ako. Pero, natatakot ako baka hindi ko magampanan ng maayos at malugi. Okay lang, huwag kang mag-alala sa 2 lupain na ito. Mag-invest ka ng buong tapang. Kung hindi mo ito magagawa na maayos, naniniwala ako na walang sinuman sa mundo ang makakagawa nito. Lubos akong naniniwala sa iyong kakayahan. Maniwala ka rin sa sarili mo. Sisiguraduhin kong kikita ng maayos para mabayaran ang tiwala mo sa akin. Kaya Montag yan. Kaya mo yan. Mamaya, magpakabait ka ha. Ginoo, sa wakas ay nakabalik ka na. Dinala ko si Wanru para humingi ng paumanhin sa iyo. Maupo ka. Lumapit ka. Ginoo, narinig ko na ang nangyari ngayon, ito ay talagang mali ni Wanru. Dinala ko siya para humingi ng paumanhin sa iyo. Wala siyang ginawang masama sa akin. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Tingnan mo. Paano mo nasabi iyan, Wanru? Talagang hindi siya marunong, nagkasala siya sa iyo. Pero, tingnan mo, sa tagal nating magkakilala, ngayon lang. Patawarin mo na siya, ang dami mo nang nasabi. Ano ang reaksyon niya? Mukha ba siyang humihingi ng paumanhin sa akin? Wanru, humingi ka ng paumanhin sa Ginoo. Van Ru, gusto mo bang talagang paalisin ako? Ni Yeling yun? Tanga KBA? Pagbigyan mo siya, at sa hinaharap, ang yaman ng pamilya Ay mapupunta sa iyo. Kung ayaw ni Binibining Zhao, E di umalis na kayo, may iba pa akong gagawin. may trabaho pa ako. Bilisan mo, humingi ka ng paumanhin sa Ginoo. Yiling yon. Huwag mong isipin na dahil sa sinabi mo ay tataas ang tingin ko sa iyo. Ano ba ang sinasabi mo? Humingi ka ng maayos na paumanhin sa Ginoo. Yiling yon, sobra ka na talagang gayon. Ikaw ang nagsabi nito, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Ikaf. Ay naku Ginoo, talagang pasensya na. Susubukan kong kausapin ulit si Wanru. Ay naku, Zhao Vanru. Huwag kang masyadong magmadali. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Hui Ling Yun, narinig ka o kagabi. Sa birthday party ni Zhao Wanru, ikaw ang nagbayad ng bill. 70,000. Ang yaman naman ng pamilya mo. Nga, kung ganon. Pira ni Zhao Vanru, galing pala SIO. Akala pa namin, siya ang mayamang prinsesa. Ling Yun, ang bait Montag kay Zhao Vanru. Pero hindi niya yon pinapahalagahan. Talagang walang utang na loob. Young master, baka naman pwede ako na lang. Masusunod ako. Kaiser Kai Zhao Wanru. Gusto Montag, yon? Pero dapat gusto ka rin niya. Yiling yon. Ang tagal mo nang nagpapakatanga sa akin. Dahil lang ayaw kitang makasama, ganyan ang trato mo sa akin. Ngayon sasabihin ko sa'yo, kahit anong gawin mo, hindi kita titingnan kahit isang bises. Ano ibig sabihin ni Zhao Wanru? Baka may ibang kwento ang birthday party nung gabi. Tiyak na ganon. Si Yiling Yun ay anak lang ng isang alipin sa pamilya ni Zhao Wanru. Paano siya makakapagbayad ng party? Alamang kinuha ni Yiling Yun ang pera ni Zhao Wanru at pinilit siya. Ang tiwala ni Miss Zhao kay Yiling Yun. Pero ganito ang ginawa niya. Talagang walang utang na loob. Yeling yun, isang mapagkunwari. At sinungaling na tanga, hindi kita, makakasama habang buhay. Tama, yon. Ang mga tulad ni Yeling yun, masamang ugali. Hindi siya karapat-dapat kay Miss Zhao. Ha ha ha. Oon nga pala, kagabi sa party. Ayoko talagang pumunta. Pero siya. Siya ang nagmakaawa sa akin na dalhin kayo. Pero sinadya niyang ipahiya tayo. Ganyan siyang tanga. Hindi kasing galing ni Chantao, kahit kalingkingan. Zhao Vanru, ang taas naman. Ang tingin mo sa sarili mo. Yiling yon, ano ibig mong sabihin? Ano ibig kong sabihin? Huwag ka na mapanggap dito sa harap ko. Ikaw at si Chantao, kapag pinagsama pa kayo, hindi pa rin kayo karapat-dapat na ikumpara sa akin. Ano ba, nagpapanggap ka pa? Si Chantao ay kapitan ng basketball team. Gwapo pa, mas magaling ng libo-libong bises kaysa sa yung lalaking sunod-sunuran. Malapit na ang palaro ng paaralan. At bilang kapitan ng basketball team, si Chantao ang magbibigay ng karangalan sa klase. Hikaf. Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo kay Chantao?
Yeling yun, dahil sobrang kumpiyansa ka. Sa darating na palaro, kaya mo bang harapin ako sa basketball court? Tunay na laban, hindi yung puro salita lang. Ikaf? Karapat-dapat ka ba? Kung tako ka, aminin Montag na lang. Kung lalaban ka ng patas. Kahit siyanta. Baka sakaling may respeto pa ako SAyo. Pero kung duwag ka, huwag ka nang lumabas. Yeling yun, huwag mong hayang hamakin ka ng buong klase. Laban tayo. Kung ako ang matalo, tatakbo ako ng 10 kilometro sa palaruan. Ano, game? Anong pinatatawa mo? Yan walang kwenta. Baka gusto mong Palitan natin ang kondisyon. Kung kayo ang matalo, kayong dalawa. luluhod kayo sa harap ng lahat at hihingi ng tawad. Kaya mong yun? Talaga namang matapang si Yeling yun. Kayang makipaglaban kay Jiantao sa basketball. Parang gusto niyang mamatay. At kung matalo si Jiantao, luluhod sa'yo? Panaginip. Panaginip mo yan. Yeling yun, kung ikaf ang matalo. Luluhod ka sa akin at kay Jiantao ng 1 linggo. Kaya Montag ba? Kung takot ka, pwede ka nang sumuko ngayon. Ano engeta ko? Laban tayo. 3 araw mula ngayon sa palaro ng paaralan, hindi ako absent. Oy, ikaf. Grabe ang kumpiyansa ni Yeling yun. Kahit ganong kondisyon ay tinanggap niya. Gusto kong makita kung gaano siya kakalampagin. Meron na namang magandang palabas. Yeling yun, tong lalaking sunod-sunuran. Talagang kayang makipaglaban kay Jiantao sa basketball. Walang kakayahan. Pero Sedge, sa laban na to, gagawin kitang katawa-tawa para malaman mo ang kapalit ng pagsuway sa akin. Kailan ka ba nakauwi? Ang tagal na nating hindi nagkita, tita, kaya sinundo kita sa paralan. Names kita, halikat muna kita. Kaya pala, bigla na lang may pera si Yeling yun. Akala ko ba may nagpapaalaga sa kanya? Akala ka upian naman ang galing-galing niya. Kaya pala ayaw sa kanya ni Wanru, ganito lang pala. Isang salawahan at makulit na aso, nakakainis talaga. Wanru, totoo bang may nagpapaalaga sa kanya? Pera ba ito? Naginaganda niya na sarili niya? Kung hindi, ano sa tingin mo, mayaman ba siyang anak? Hindi, umaasa lang sa iba. Umaasa sa tiyahin, umaasa kay Yeling yun. Ito ang kapalit ng pagganti mo sa akin. Lingyun, sasabihin ko sa iyo, huwag ka nang magpakabobo pa kay Wanru. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Tiyahin ka o. Huwag kang magalit, nagkakamali lang ako. Tiyahin, susundin kita, sa hinaha. Wala na akong koneksyon sa kanya. Ling yun, ano ba ito? Dati, kapag may nasabi akong masama kay Wanru, galit na agad siya. Nagbago na ba talaga siya? Nga pala tiyahin, ipakikilala ko sa iyo ang isang kaibigan. Vin Qian, dito. At tiyahin, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang kaklas ko, si Sun Wenqian. At guro ko rin sa bahay, si Wenqian. Ito yan ko. Kumusta po tiyahin? Kaklase. Hmm, Kumusta? Lingyun, kayong dalawa. Ano ang relasyon ninyo ngayon? Vin Qian. Inatanong ka ng tiyahin ko, ano ang relasyon natin? Ano ba, nahihiya ka ba? Baka naman sinaktan ka nitong si Lingyun. Sabihin mo sa tiyahin. Ako ang bahala sa kanya. Tiyahin. Huwag mo nang pahirapan si Wenqian. Sige. Umuwi na tayo at mag-usap. Tara na, sakay na. Vin Qian. Para sa iyo, Salamat. kung matatalo ka kay Jiantao sa basketball, ibibigay mo ba sa kanya? At saka yung sa Wanru, magmakaawa ka ng tawad. Sa tingin mo ba, sobrang impulsive ko sa ginawa ko? Naniniwala ako sa'yo, siguradong mananalo ka. Parang tiwala mo sa akin, kaya sa mga susunod na araw. Mag-practice ka lang, ako na bahala sa pang-araw-araw mong buhay. Sa panahong ito, ikaw ang magiging masipag. Elsan. Kaya mo yan.
Matagal din tayong hindi nagkita. Malaki na ang pagbabago ni Linyon. Nga, Mrs. Ngayon, mas mature na siyang master, kahit kami na mga katulong. Ay ramdam na ramdam ang pagbabago niya. Mukhang, Talagang nakalimutan na ni Linyon yung. Zhao Wanru. Nakakarelax naman, yan. Ye Linyon, talagang lakas ng loob mong makipagkompetensya. Kahit siyanta, ano? Sobrang yabang mo. Hindi PA tapos ang laban, Miss Zhao. Baka ikaw pa ang mapahiya sa sarili mong salita. Ano ba yan? Nagpapanggap ka ba? Sieht siyanta kasi. Team captain siya in basketball team. Alam mo ba kung ano yun? Top player yan. Kung Suzuko kan gayon, baka. Isipin kong hayaan kang mabuhay. Kaya mo yan, naniniwala ako sa'yo. Sun Wenqian, ang kakatawa mo talaga. Ziyilin yun lang. Isang sim ko lang yan, tapos pinagmamalaki mo pa. Totoo yan, si Tiantao pa ang pinakamagaling. Sa buong eskwela sa basketball. Ziyilin yun, isang zimplang. Anong laban niya? Sobrang sama nyo. Ano? IOMO? Suntukin Montag ako. Kahit suportahan mo, Ziyilin yun ng 1,000 bises. 1,000,000 bises, hindi mo mababago. ang katotohanang matatalo siya kay Tiantao. Sahan Montag ang Pung Anga Montag. Sino PA talo, sino panalo. Malalaman natin mamaya. Kaya Montag, yan. Gozianta. Kaya Montag, yan. Go yaling yun. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Laban lang. Ito PA, yung number 1 is Abuang Eskwela. Team captain ng basketball team, hindi naman ganun kagaling. Tama ba ang nakikita ko? Si Yilin yun, ang nanalo laban kay Tiantao, ang team captain. Si Tiantao na pinakamagaling sa basketball sa eskwelahan namin. Ang pinakamalakas na estudyante sa pagkagupit. Paano posible? Namatalo ni Yiling yun? Kumusta? Hindi ka nabigo di PA? Alainan. Bilisan mo, huwag kang magmadali. Natalo sa laban. Dapat ninyong tuparin ang usapan, Yiling yon. Huwag kang masyadong magmalabis, Kapitan Chan. Lasaloin. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka sa isang laro, ay magiging mataas na ang tingin ko sa iyo. Ang lakas mo talaga ng loob. Pero, wala akong interes sa iyo ngayon. Ay ipapatupad ko ang usapan. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Gusto mong lumuhod ako sa iyo. Hindi pwede. Tigil na ang away, dumating na ang guro. Guro. Si Yilin yun ay nambubuli kay Tiantao sa paralan. Pinapaluhod niya si Tiantao. Anong bullying essay court? Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Guro, ganito ang nangyari. Kanina, zinat siyanta at Yiling yun. Ay naglaro. Ginamit ni Yilin yun ang pandaraya. Para manalo, tapos pinapaluhod niya si Tiantao. Para humingi ng tawad. Ano? Nandaya pa manalo tapos pinapaluhod para humingi ng tawad? Estudyante Yi, totoo ba ito? Pandaraya? Bullying? Ang dali ninyong magsalita. Paanghangin lang. Sinasabi ninyong nandaya ako. May ebidensya ba kayo? Guro. Hindi naman talaga. Nambubuli si yaling yun kay Tiantao. Sila ang may usapan. Tapos ayaw nilang aminin. Ano ba talaga ang nangyari? Siyempre nandaya. Sino ba ang hindi alam na pangit? Ang laro ni Yilin yun, paano possible? Namatalo niya ang kapitan ng basketball team. Okay, naiintindihan ko na ang sitwasyon. Estudyante Yi, dahil may nagreklamo sa iyo tungkol sa pandaraya, para sa iyong reputasyon, gusto mo bang maglaro ulit? Siyempre. Ayaf KO. Ayan nanga. Nandaya talaga. Kung hindi, bakit? Ayaw mong maglaro ulit. Yiling yon. Kanina ay nag-fall ka. Swerte lang kaya nanalo ka sa akin. Natalo ka na. Bakit ko dapat tagsabihan ka? IOMO. O hindi mo kaya? Mukhang dahil nandito ang guro, kinakabahan ka. Kaya ayaw mong maglaro. Nanalo ko sa laro dahil sa kakayahan ko. Anong hindi ko kayang gawin? Kung ganun kayo katiwala sa sarili nyo na nandaya ako, sige, Ipapakita kayo sa inyo kung gano'ng tunay na kakayahan. Ano pa ba yung masama kung maglaro ulit tayo? walang basehan ang mga paratang nyo. Dapat may bayad yan. Ano ang balak Montag? Dagdagan natin ang pusta. Kung matalo ka,
Kayong dalawa, luluhod sa harap ng lahat at magmamano sa akin, 1 buwan. Kaya niyo ba? Anong hindi kaya, ikaw nga, nakalusot ka lang kanina. Nanalo ka lang sa laro, ngayon dagdagan mo pa ang pusta. Gusto kong makita kung paano ka matatalo. Kung hindi ka nandaya, paano ka mananalo? Sianta a. Kapitan Chan, magsalita ka. Bakit takot ka na? Laho tayo. HMP. Siege. Go Sianta. Kaya Montag yan. Kaya Montag yan Sianta. Laban lang. Sianta. Kaya Montag yan. Laban Sianta. Kaya Montag yan. Tingnan natin kung paano mo lalampasan ang depensa ko ngayon. Sianta. Okay ka lang? Nanalo ulit si Yeling yun sa laro. Talaga bang sa kakayahan niya nanalo? Paano nangyari yon? Paano kayang nanalo ulit? Sie Yeling yun laban kay Sianta? Natalo ka na naman. Pwede na bang tuparin ang usapan? Tuparin ang usapan? Panaginip mo yan. Tingnan mo ang nangyari kay Chantao dahil sa'yo. Nga, nandaya ulit si Yeling yun sa laro. At nasaktan pa si Chantao. May mukha ka pang hilingin na tuparin ang pusta. Yeling yun, dalawang beses ka nang nandaya. At nasaktan mo pa si Chantao. Bala ka bang hiya? Si Tiantao ang nandaya sa laro. Siya ang nasaktan sa sarili niya. Bakit isisisi kay Yeling yun? Tumahimik ka nga. Si Chantao ang kapitan ng basketball team. Paano siya manadaya? Si Yeling yun ang nandaya. At nasaktan pa si Chantao. Tama yan. Ganong gayon. Kung ganun kayo katiwala na ako ang nandaya. Tamang-tama, nandito ang guro. Hayaan natin siyang magsalita. Kanina, sino ba talaga ang lumabag sa patakaran? Guro, sabihin mo na sa lahat. Kanina, si Yeling yun ba ang lumabag sa patakaran? Nga, guro. Tiyak na malinaw ang nakita mo sa entablado. Sabihin mo sa kanila. Si Yeling yun ang lumabag sa patakaran, di ba? Ang lumabag sa patakaran kanina ay Zitsianta. Paano nangyari yun? Kanina, ginamit mo ang paa mo para patubahin si Yeling yun. Lumabag ka sa patakaran ng paligsahan. May gusto ka bang ipaliwanag? Ako. Guro, paano nangyari yon? Paano nangyaring si Chantao ang lumabag sa patakaran? Malinaw kung nakita ang nangyari sa paligsahan. Walang pagkakamali ang maaring mangyari. Si Chantao pala ang lumabag sa patakaran? Napaka-imposible naman yon. Oo nga, akala ka upia naman ang galing ni Sianta. Hindi ka uwi na ka lang kahit nandaya. Hindi piarin niya natalo si Yeling yun. Malinaw na ang katotohanan. Gayon, maaari na bang tuparin ng dalawa ninyo ang usapan? Yeling yon. Aklase mo lang siya. Huwag mong gawing sobra. Yeling yun, sasabihin ko sa iyo. Galit na galit akon gayon. Kung gagawin mo pa to, hindi kita mapapatawad habang buhay. Gusto ko talaga ang pagiging masungit mo. Ikaf. Dahil sinabi na ng guro, Kapitan Xian, binibining Zhao. Maaari na kayong magsimula. Pasensya na, nagkamali ako. Pasensya na, lakasan mo ang boses. Pasensya na. Pasensya na, nagkamali ako. Kamag-aral binabati kita sa iyong tagumpay sa paligsahan. Wenqian, salamat din sa iyo. Kung hindi sa iyong pag-aliw. Baka hindi ka o natalo si Tsianta. Naniniwala ako, kaya mo talaga. Ngayong nanalo ako sa paligsahan, wala ka bang gantimpala? Para sa akin? Ano ang gusto mo? Basta hindi sobra, pwede kong ipagkaloob. Huwag kang mag-alala, hindi ito sobra. Halikan Montag lang ako. Ayoko. Bakit ayaf Montag? Hirap na hirap ako para manalo sa paligsahan. Ganito lang kaliit na kahilingan, hindi mo pa ako mapagbigyan. Maliban dito, lahat pwede. Hindi pwede, ito lang gusto ko. Wala akong pakialam. Hindi mo ba ako pinangakuan kanina? Ganito lang kaliit na kahilingan, pwede mo naman akong pagbigyan. Hindi, manyak ka. Zayo lang ako nagiging manyak. Manyak. Kung hindi mo ako bibigyan ng reward, ako na mismo ang kukuha.
Walang sumasagot sa pagkatok. Pasok lang ako para tingnan si Lingyun. Uy, Makingat kaha. Sige na, busy KPA. Huwag kang mag-alala. hindi na kita bibiruin ngayon. By the way, yang campus beauty pageant bukas. Interesado ka bang sumali? Ako, wag na lang. Ikaw, maniwala ka sa sarili mo. At nandito naman ako, siguradong ikaw ang magiging campus beauty. Dati, inunduhan ko si Zawanru at naging campus beauty siya ng 3 taon. Ngayong taon, gusto kong makita niyang malinaw na kapag wala ang suporta ko, wala siyang kwenta. Magsisimula na naman ang Campus Beauty Pageant ngayong taon. Mukhang ang Campus Beauty ngayong taon ay walang iba kundi Si Zhao, ang dakilang campus beauty. tama ka, sa 4 na taon natin sa kolehiyo, 3 taon ay si Zhao ang karapat-dapat na Campus Beauty at ngayong taon. Walang problema, tama kayo. Ang Campus Beauty ngayong taon ay ako pa rin. Tunay kang sugarol, dati nagpapanggap kang naglalambing. Pinagalit mo ako, ngayon bumalik ka rin para sumuporta sa akin. Yeling yon. Sumusuporta ka rin ba kay Wanru? Huwag kang mag-ilusyon. Yeling yun, huwag kang magmatigas. Dati, ikaw pa ang unang sumusuporta at nangangampanya para sa akin. Ngayon, kung hindi ako, sino pa ang susuportahan mo? Maliban kay Wanru sa klase natin. Sino pa ang karapat-dapat maging Campus Beauty? Yiling yun, alam ka una. Nagsisisi ka dahil pinagalit mo ako dati. Kaya sumusuporta ka sa akin ngayon para humingi ng tawad. Pero sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa akin at kay Chantao, hindi kita patatawarin kahit isang araw. Hala, Bakit ka nakangiti? Natatawa ako sa kakulangan mo ng katotohanan. Una is lahat. Wala akong pagsisisi sa'yo. Kung gusto mo, na humingi ako ng tawad, mas mabuting kalimutan mo na yan. Pangalawa, hindi ako narito para suportahan ka. Narito ako para suportahan ang ibang tao. walang kinalaman sa'yo. Hindi ako interesado sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ikaf. Tama na Yeling yun. Alam naman ng lahat na araw-araw ay gusto mong sumunod kay Wanru. Kaklase lang tayo. Huwag kang masyadong matigas ang ulo. Ilang taon ka nang sunod-sunuran kay Zhao Wanru. Bigla ka na lang magbabago. Sino ang maniniwala? Yeling yun, huwag mong isipin na kung wala ang suporta mo, ay hindi ako magiging Campus Beauty. Napakakumpiyansa ko sa itsura ko. Ang Campus Beauty ngayong taon ay tiyak na ako pa rin. Zhao Wanru, ang taas naman ng kumpiyansa mo. Ang dahilan kung bakit ka naging campus beauty noon ay dahil sa akin. Kung wala ako, wala ka. Bukod pa riyan, hindi ako narito para suportahan ka. Narito ako para suportahan. Zia, Si San Wenqian ba ito? Ang ganda-ganda ni Sun Wenqian. Hindi ba't palaging invisible lang siya sa class? Kailan pa siya naging ganito kaganda? Ang ganda talaga niya. Para sa akin. Ang kakaiba nito, anong kakaiba? Sobrang ganda. wag mo akong lokohin. Hindi kita niloloko. Itaas mo ang ulo at ipakita mo sa lahat. Kung gaano kaganda ang magiging campus beauty. Diyos ko, Si San Wenqian PABA ito? Sa mas malapit na tingin, ay mas maganda pa sa campus beauty na si Zhao. Kung si San Wenqian, Ay sasali sa Campus Beauty Pageant. ang corona ni Zhao Wanru. Ay mawawala na. Yeling yon. bakit ba palaging may mga tao? Mayaman o napakagaling na sumusunod sa'yo. Kung kaya kong agawin si Zhao Wanru. Sa'yo, ang bago mong kasintahan, ay maaari ko ring agawin. Hindi ko inaasahan na si Sun Wenqian. Ang ganda montag naman, konting ayos lang. Talagang nakakabilib ka sa lahat. Nga, Sung. Ikaw na talaga ang magiging campus beauty ngayon. Bakit naman? Si Sun Wenqian ay isang mahirap lang. Bakit niya kinukuha ang lahat ng para sa akin? Bakit siya ikinumpara sa akin? Ang Campus Beauty ngayong taon. Ako talaga ang magiging. Zhao Wanru, Ang kapal montag naman. Lahat ng meron ka ngayon, ay galing sa akin. Kung wala ako, wala kang mararating. Ikaf. Yiling yun. Huwag mong isipin na kung wala ka, hindi ako magiging Campus Beauty. Okay mga classmate, tahimik muna. Ipinapahayag ko na ang Campus Beauty Pageant ay opisyal nang magsisimula. Kaya natin, 2.
kaya natin, to Wanru, kaya natin, to. Okay, tapos na ang presentasyon ng lahat ng mga kalahok. Narating na natin ang exciting na voting portion. Sumusuporta ako kay Zhao Wanru. Sabi ko na nga ba, ako lang ang karapat-dapat sa titulong Campus BOT. Hindi naman sigurado yan. Ano? Paano nangyari, to? Linyon, nakikita mo ba to? Hindi ba to panaginip lang? Siyempre hindi ito panaginip. Simula ngayon, ikaw na ang bagong campus beauty na si Son. Naku, San Wenqian. Nakakuha ng mahigit 15,000 na boto. Samantalang si Wanru ay 5,000 lang. Mas mataas na 1-0, 000 na boto, 15,000 na boto. Grabe talaga si San Wenqian. Ito ang tunay na campus beauty. Bakit naman? Si Son Wenqian ay isang mahirap lang. Anong karapatan niya na mas mataas na 1-0, 000 na boto kaysa sa akin? Hindi ko inakala na may ganitong kakayahan pala si Son Wenqian. Mukhang kailangan kong magbagong desisyon. Binabati natin si Son Wenqian. Belong bagong campus beauty. Ang kwintas na ito ay regalo ko sa iyo. Bilang pakilala sa iyong tagumpay. Naku, tingnan niyo. Yan ba ang sinasabing? Heart of the Ocean. Hindi masyadong mahal to. Hindi ko ito matatanggap. Sa pagkakaalam ko, ang Heart of the Ocean ay nagkakahalaga ng 10 milyon at bihira itong makuha. Nagbigay pa si Yeling yun ng regalo sa iba. Ano ba talaga ang katayuan niya? Tanggapin mo na. Alin nan? Kamusta, classmate Son Wenqian? Ako si Chantao. Pwede ba tayong magkilala? Hindi ba't matagal ka nang? Nagkakarelasyon kay classmate Sao? Hindi ka ba natatakot magalit si classmate Sao sa ginagawa mo ngayon? Van RU. Huwag ka nang magalit. Zhao Wanru, isa kang mahirap. Wala kang karapatan maging prinsesa. Bakit ka nag-arte? Kapag nahuli ko na si Son Wenqian, Itatapon kita. Uun ga van au. Huwag ka nang magalit kay Chantao. Ginagawa lang ni Chantao ito para. Mahalin ni Yeling yun. Tapos itatapon din. Para lang ang sa Wenqian. Wanru. Uun ga van au. Yung San Wenqian na yun. Hindi kayang pantayan ang kalingkingan mo. Kung hindi ganito, bakit kaya? Hinahabol ka ni Yeling yun ng matagal. Et saka, Si Chantao na matalino ay mahal ka pa rin, di ba? tama zila. Hindi talaga ako mapapantayan ni Son Wenqian. Lahat ng lalaki, ako lang ang mamahalin. Pagod ka na siguro sa pagpili. Tonight, libre ka o kayo lahat. Sige. Gusto ko talaga yung spicy fish sa kantin. Order kayo NG kahit ono tonight. Ako bahala. Sige, hindi kami magpapakumbaba. Salamat van RU. Spicy lotus root, purple eggplant, rice wine balls, spicy fish. Van RU. Dagdagan PABA natin? Tienteo, puro gulay in order mo, akala mo ba? Hindi kaya ni Wanru magbayad? Kung hindi kayo marunong mag-order, ako na bahala. Waiter, lahat ng pinakamahal na specialty dishes. Ipa-order mo lahat, Sage. Van RU. Young specialty dishes dito, puro seafood, abalone, king crab. Ang mahal naman nun. Pero kung makakain kami. Kung makakain talaga kami ng ganito, pwede ko nang ipagmalaki sa mga kaibigan ko habang buhay. Sigurado mainggit sila. May girlfriend ako na napakabait. Masaya ka lang kung hindi ka kampante. Pwede akong magbayad muna bago mag-serve. Waiter, tignan mo na mabuti. Hindi magkakaproblema si Wanru sa ganitong halaga. Kulang ang balance mo, mag-load ka. Ay, mali ako. Dito sa card na ito. Kulang pa rin ang balance mo, mag-load ka. Van RU. Kaya Montag PA Beng magbayad? Naku naman. Ngayon hindi makabayad, kanina nagyayabang pa.
Miss, hindi pa nasisilbi ang pagkain. Kung hindi mo kayang magbayad, huwag mong gamitin ang private room namin. Hindi tama. Sigurado ako na may 50 milyon pa sa card ko. Ano? Tatay, nasaan ang 50 milyon ko sa card? Nagpakasal ang pinsan mo noong nakaraang araw. Hiniram ko sa kanya ang 10,000. Ano? Nagsugal ka na naman? Sugador pala ang tatay ni Zhao Wanru. Yun ang pangmatrikula ko sa susunod na semestre. Kinain mo lahat. Paano na ako? Zino ka ba para makialam sa akin? Sasabihin ko sa iyo, umuwi ka agad ngayon din. Huwag mong istorbohin ang panalo ko. At saka, huwag mo na akong tatawagan kung hindi. Wala ka ng pamatrikula sa susunod na taon. Ikaf. Tuloy. Mgazia, makoda PABA kayo? Kung hindi, Lumabas na kayo sa private room. Ang susunod naming bisita ay darating na. Van Ru. Bigla akong nawalan ng gana kumain. Tiantao, hindi ka nakakain? Sianta. Hindi ko alam na kinain na pala ng tatay ko ang pera ko. Pwede bang ikaw muna ang magbayad ngayon? Kapag naayos ko na ang card ko, babayaran kita. Maniwala ka sa akin. Hanggang gayon, niluloko montag pa rin ako? Van Ru. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang tagapagmana ng Igru? Bakit naging anak ka ng sugador? Van Ru. Hindi ba gusto ka ni Yeling yun? Nagbigay siya ng alahas kay Sulwengkian. Na nagkakahalaga ng ilang milyon. Humingi ka ng pera sa kanya, siguradong ibibigay niya sa iyo. Gusto mong humingi ako ng pera kay Yeling yun? Yung laliking sunod-sunuran? Hindi ka o ibig sabihin yun. Ang ibig kong sabihin, wala ka namang pera ngayon, di ba? Humingi ka ng pera sa kanya, siguradong ibibigay niya yan sa'yo. Sinabi ko na, hindi na ako hihingi kahit piso kay Yeling yun. Kahit piso. Van Ru, hindi mo naintindihan. Ang mga katulad naming nagtatrabaho ng buong buhay ay hindi katumbas ng isang araw mong pagtatrabaho para kay Yeling yun. Ito ang pinakamadaling paan para kumita ka ngayon. Pinapagawa mo pa akong magpakitang gilas kay Yeling yun? Van Ru. Hindi ko sinasabing magpakitang gilas ka sa kanya. Ito ay paghahanap buhay, hindi nakakahiya. Sage, susubukan ko. Yiling yon. Hindi ba't matagal mo nang gusto na maging tutor mo ako? Payak na ako. Isang araw, 10,000. 10,000 para sa isang araw na tutorya? Parang nanloloob ka na. Yeling yun, si Wanru ay matalino. At kaklase mo pa siya, kaya mas magiging maasikaso siya sa pagtuturo. Aysa sa ibang tao. Sa kanyang pagtuturo, tiyak na tataas ang iyong mga marka. Tama ba, Van Ru? Tama. Tuturuan kita ng maayos, pero linawin mo. Huwag kang magkaroon ng kahit anong masamang hangarin sa akin. Tayo ay guro at estudyante lang, wala nang iba. Mayaman ako, pero hindi ako tanga. At saka, May tutor na ako. Yeling yun, dapat mong malaman kung kailan titigil. Ang ginagawa mo ay para lang mapabalik si Wanru sa'yo, di ba? Yeling yun, ang tunay mong layunin ay para lang ako umalis kay Zhao Wanru, di ba? Ngayon, magagawa mo na yan, Tiantao. Kaya pala, kayo ni Zhao Wanru. Ay nagkakasundo. Kayong dalawang salbahe. Talagang bagay kayo. Isang walang hiya sa pera, isang puta. Nagpapanggap pa. Talagang bihira. Yeling yun, kapag sinabi ko kay Sulwengkian Na binubuhay ka na matandang babae. magugustuhan pa niya, tu? Kaya huwag kang masyadong magmalabis. Talagang isang pars ng salbahe, Yeling yun. Alam kong gusto mo pa rin si Wanru. Basta't handa kang magbayad. Pwede kitang tulungan sa kanya. Dahil mahilig silang maglaro. Hindi ako mag-atubiling makipaglaro pa sa kanila. HMP. Sige, tutulungan ko siya. Pero kailangan niyang personal na humingi ng tulong sa akin. Hindi pwede, nangako na si Wanru. Natuturuan ka niya. Ano pa ang gusto mo? Huwag kang magmalabis, Tiantao. Dapat mong maintindihan. Kayong mga walang pera ang nasa sitwasyon ngayon, hindi ako. Vin Kian, tayo na. Sianta. Hindi natin pwedeng hayaan na umalis lang na ganito si Yeling yun. Okay lang. Yeling yon. Pinapangako ko sa iyo, kung gayon. Simulan na natin. Sianta. Ano ang ginagawa sa akin? Van Ru, sinabi ni Yeling yun na. Kailangan mo lang siyang makiusap. Sa kanya papayagang maging tutor mo siya. Ibig sabihin. Ipinangga ko montag ako kay Yiling yon? Hindi ka o kailanman. Hihingi ng tulong kay Yeling yun. Van Ru, Kasalanan ko itong lahat. wala akong kakayahan. Kaya nasasaktan ka dahil sa akin. Ito na lang ang tanging paraan. Pero Wanru, isipin mo,
Pa ito sa iyong ama. At para rin sa iyo at sa atin. SA hinaharap. Tiyak na magkakaroon tayo ng mas magandang buhay. Yeling yun, sasabihin ko sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon na tuturuan kita. Ito na ang huling pagkakataon mo. Tama, pahalagahan mo si Wanru. Hindi ba kayo nagkakamali? Ayo ang humihingi ng tulong sa akin ngayon. Yiling yon. Huwag kang magmalabis. Zawanru, Tiantao. Kung humihingi kayo ng tulong, dapat may respeto kayo. Pero ngayon, ako na ang guro ni Linyon. Hindi na namin kayo kailangan. San Wenqian, tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw ang dapat tumahimik. Yiling yon. Hintayin ninyo kami. Ang pera mo at ang tao mo, sa akin din mapupunta. Van RU, hintayin Montag ako. Linyon, hayaan mo na silang umalis. Ano ba ang pakialam mo? Hindi naman ako ang tatay niya. Wenqian, huwag mong kalimutan. Ikaw ang bida ngayon, hayaan mo akong tulungan ka. Magdiwang tayo ng maayos. Zhao Wanru. Walang pera SA Pitaka Montag. Bigyan mo ako ng 10,000, ngayon din. Bakit nasa iyo ang pitaka ko? Naubos mo na sa sugal. Na binili ni Yeling yun para sa akin. Naibenta ko na. Naubos mo lahat sa sugal. Paano na ako? Putang ina mong babae ka. Ako ang tatay mo. Ano ba ang problema kung gumastos ako ng konti? Zigiling yun na. Ulol sa pag-ibig, ayaw mo, gusto mo makipaghiwalay. Nakuha mo na, pinakawalan mo pa. Gago ka ba? Ngayon pa kita papatayin. Tatay, aray. Kahit patayin mo ako, wala akong pera. Sumasagot ka pa? Papatayin kita. Balang pera? Tama na. Hindi kami pumunta dito para panoorin kang manakit ng anak. Bayaan mo na ang utang mo sa amin ngayon din. Kuya, ibibigay ko na ang pera. Ano pang hinihintay Montag? Kunin mo ang pera. Wala na kaming pera. Balang pera? Ngayon pa kita papatayin. Sandali. Mukhang maganda naman ang anak mo. Pwede na, ganito na lang. Samahan niya kami bilang bayad sa utang mo. Tatay, Mga kuya, sigurado ba kayo? Kapag sumama siya sa inyo, hindi na kayo maniningil sa akin? Sige. Halika. Halika. Dalhin nyo, sa inyo na siya ngayon. Huwag. Babayaran ka o. Nasaan ang pera? Tatawag ako ngayon para makahiram ng pera. Pwede kang manghiram, pero double ang bayad. 10,000 ang babayaran mo ngayon. 10,000? Ano, ayaf Montag? Mga tol, dalhin nyo na siya. Nag-ipon ako, naghahanap ng pera. Hello, ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nasa ibang usapan. Tiantao, sagutin mo naman ang telepono. Kaya Montag ba? Kung hindi mo kaya, ipagbibili kita. Pati ang tatay mo. Huwag pwede ito. Van RU. Nandiyan PA naman si Yiling yung SA. Yo, mahal ka niya, ang tagal na niyan. Tawagan Montag na siya, baka naman. Gusto mo makita kaming ipagbibili lahat? Gusto ko ring tawagan si Linyon. Pero natatakot ako, baka hindi sagutin. Bakit naman niya hindi sasagutin? Siya pang ang lalaking ulirang umiibig. Mahal ka ng matagal, siguradong sasagutin niya yan. Dati, hindi ba buwan-buwan niya binibigyan? Ang 10,000 baon mo, pati mga bag na binibili niya sa'yo. Hindi naman yan parang sisi. Hindi ah. Oo, si Yiling yon noon. Napakalaki ng ginawa para sa akin. Paano bigla na lang mawawala ang pagmamahal? Ito na ang huling pagkakataon ninyo. Tumawag ka na. Yiling yon. Sana sagutin Montag ang tawag. Hello, ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nasa ibang usapan. Pakiusap, tumawag ulit mamaya. Niloloko Montag ba ako? Napapaniwala ako sa iyo eh. Kung talagang gusto kayo ng mayamang binata. Bakit kayo nakatira sa ganitong kubong bahay? Par, ang binata ng pamilyang Ye, talagang gusto ang anak ko. Matagal na niyang tapat na minamahal ang anak ko. Kung hindi, paano ko mababayaran ang 2 milyon na utang sa inyo? Nagkataon lang, kamakailan ay nasaktan ng anak ko siya. Palagi naman niya akong gusto, ako lang ang ayaw. Kikindatan ka ulang, darating na agad siya. Magbibigay pa siya ng malaking pera, huwag ninyo akong saktan. Kung ganong,
Bibigyan ko pa kayong mag-ama ng isang pagkakataon, mga tropa. Kunin ninyo siya. Tungkol naman sa iyo, Zhao Cheng. Puntahan mo ngayon ang binata at humingi ng pera, bago magtanghali bukas. Kung wala akong pera, papatayin kita. Tapos, ipagbibili ko ang anak mo. Naiintindihan mo? Naintindihan. Mabuti naman kung naintindihan. Tropa, alis na tayo. Tatay, natatakot ako. Tulungan mo ako. Binata, tulungan ninyo si Wanru. Nakidnap si Wanru, humihingi ng 1 milyon ang mga kidnapper. Ang paghuli sa mga kidnapper ay hindi ko trabaho. Umalis ka, binata. Ang perang ito ay walang kwenta sa'yo. Pero ito ang buhay ni Wanru. Kung hindi mo siya ililigtas, ikaw ang papatay kay Wanru. Wala kang kapatang magbanta sa akin. Umalis ka na. Ginong Ye, bigyan mo ako ng pera ngayon, kung hindi. Gayon, mamamatay ako sa harap mo. Lingyun, tulungan mo na siya. Masama kung may mamatay. Sa nakaraang buhay, hindi lang ako nagbayad ng utang ni Zhao Cheng at ng anak niya. Patong lahat ng ari-arian ko ay ibinigay ko sa kanila. Pero mga vampira sila, walang utang na loob. Wen Qian, ang taong tulad niya, Hindi karapat-dapat sa awa, at saka, ayaw niyang mamatay. Anong nangyayari? Binibining Ye, pwede mo ba akong tulungan? Ikaw si Zhao Cheng, kaibigan ng kuya ko noong kolehiyo. Ako to, ang anak kong si Wanru ay dinukot. Ang mga kidnapper ay humihingi ng 1 milyon para palayain siya. Pakiusap, tulungan mo siya, pwede ba? Pero narinig kong sugalero ka. Ito na ang huli, hindi na ako susugal ulit. Sige, bilang kaibigan ng kuya ko. Tutulungan kita ngayon, pero walang susunod. Kalihim huwang, asikasuhin mo ito. Tita, Hindi dapat paniwalaan ang salita ng sugalero. Lingyun, anong ibig mong sabihin? Ang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat tulungan. Siya ay isang walang kahihinatnan. Ginoong Yi, binibining Yi. Pakiusap, tulungan niyo si Wanru, pangako ko. Sinusumpa ko, hindi na ako susugal ulit. Hindi na talaga, pakiusap. Kahit papaano, kaibigan siya ng tatay mo noong kolehiyo. Dahil nandito na siya, tulungan mo na siya ngayon. Lingyun, tulungan mo siya. Ita, huwag mo nang pakialaman ito, ako na ang bahala. Zhao Wanru. Sa buhay na ito na wala akong pinapahirapan, gusto kong malaman. Anong klaseng buhay ang meron ka? Ginoong Yi, ang mga kumidnap kay Binibining Zhao. Sila ang tatlong ito. Paumanhin, Ginoong Yi, hindi ko alam na siya ay. Mahal Montag, kung alam ka ulang. Hindi ko siya gagalawin. Sino ang mahal Montag? Zhao Wanru, alam ka o. Si Zhao Wanru ang taong nasa puso mo. Kaya, mula ngayon, ang kanyang mga utang ay pawawalang bisa. Pakawalan mo na kami. Isang tao lang ang nasa puso ko. Zia iyon. Si Lingyun, nagpapahayag siya ng pag-ibig sa akin. Umalis ka. Kumusta na si Zhao Wanru? Gino. Maraming gas kasi Miss Zhao, pero buti na lang. Wala nang malubhang pinsala, kailangan lang magpahinga ng ilang araw. Lingyun, tingnan mo ang mukha ni Zhao Wanru. Na magana halos hindi na makilala. Talagang gagaling lang siya sa ilang araw. Sumunod lang sa payo ng doktor. Hindi mo na kailangang mag-alala. Bukod pa, dinala na natin siya sa ospital. Baka pwede na tayong umalis. Hays, Lingyun, ano kaya? Hintayin na lang natin siyang gumising sa tingin ko. Gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Hindi kailangan, umalis na tayo. Lingyun. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Gising ka na. Mahal Montag PRN ako. Ngayon ka ulang nalaman. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Gusto ko. Tayo na ulit. Huli na. Vinkian, umalis na tayo. Ngayon ko lang nakita. Talagang hindi na mahal ni Lingyun si Zhao Wanru. Kaya pwede ko na siyang mahalin. Lingyun. Miss Zhao, magpahinga ka mabuti. Kuya Lingyun, ito ang almusal ko para sa iyo. Soy milk at sayapeo. Tikman mo. Pasensya na, allergic ako sa soy milk at ayaw ko. Sa lahat ng may palaman. May mais at gatas pa ito. Ayaw ko rin ng gatas. Gusto ko lang ang lugaw na ako ang nagluto. Lingyun, sinasadya Montag akong pakinitan. Dati naman ay pumapayag ka. Ito ay aking sariling gawa. Bakit naman sadyain ni Lingyun na pag-initan ka?
Hindi mo lang talaga kilala. Ang mga gusto ni Lingyun. Lingyun, medyo mainit ang ulo mo ngayon kaya. Naglagay ako ng krisantemong sa iyong lugaw para pampalamig. Nagprito rin ako ng mga gulay na in-season para sa iyo. Salamat, Wan Chen. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Talagang kumain na ako. Hindi kasi kailangan ko pang pumasok sa umaga. Kaya, nagawa ko lang ang almusal mo. Sabay na tayong kumain. Oh, Wenqian, sa susunod. Hindi mo kailangan maglaan pa sa akin. Paghahandaan ng driver ang almusal nating dalawa. Pumunta ka na lang para sabay tayong kumain. Yilingyon, Bakit hindi mo kinain ang luto ko? hinain Montag yung kay Sanvenkyan. Pero Deti, sinabi mo, gusto mo ang toyo kong gawa. Dati, bulak ako. Kaya kinain ka o yung basura mong toyo. Ngayon, ayaw ko na makapaspoil sa iyo. May problema ba? Tapos spoiled Montag si Sanvenkyan. May relasyon na ba kayo dati pa? Sino gusto kong spoiled? Spoiled ko. Wala kang pakialam. Lingyun, magbati na tayo. Alam kong gusto mo pa rin ako. Huwag kang masyadong malapit kay Wenqian, pwede ba? Nasasaktan ako sa inyong dalawa, pwede ba? Normal na klase lang ng relasyon. Alam mo rin palang dapat may tamang relasyon sa tao. Naloko lang ako ni Tsianta dati. Hindi ko na ulitin ang makipagrelasyon kay Chantao. Patawarin Montag na ako, Kuya Lingyun. Zawanru, ako ang gusto ni Lingyun. Tumigil ka. Ako ang gusto niya. Ako lang. Mali ka, ang gusto ko. Si Sanvenkyan. Pwede ka nang umalis. Hindi ako alis hanggat hindi tayo nagkakasundo. Sun Wenqian, kung ako sa iyo, umalis na ako. Si Yilingyon. Hindi ka niya gusto, kasama ka lang niya. Para lang tumaas ang grades niya. Wala ka talaga sa isip niya. Sasabihin ko sa iyo, si Sanvenkyan ay akin. Hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Lingyun, huwag kang mag-alala. Hindi ako maapektuhan niya. Tara na. Lingyun, hintayin Montag ako. Lingyun, gusto kong itanong sa iyo kanina. Bakit ayaw mong patawarin si Zawanru? Hindi siya karapat-dapat patawarin dahil hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Lahat ng pagsisikap niya ngayon ay para lang sa kanyang kayabangan, para sa pera ko. Pero kung ganito, sa tingin ko si Zawanru ay hindi titigil. Kaya alisin ko ang kanyang paghabol sa akin. Anong balak mo? Bukas sa graduasyon, malalaman mo. Lingyun, naghihintay ako sa harap ng school mo. Siege. Si Venkian. See you tomorrow. See you tomorrow. Lingyun, congratulations SA Packaging. Outstanding Student Representative SA Graduation. Ita, huwag kang magpanggap. Kung hindi ka naging, School board member, kahit ano pa ako kakaling, hindi ako magiging representative. Lingyun, mali ka diyan. Kinikilala talaga ng prinsipal ang iyong pag-unlad. Et saka dahil SA akin. Pero kahit ano pa, karapat dapat kang maging representative. Talagang deserve Montag. alam ka o na. O tita, paki-imbestigahan Montag nga. Ang records ni Johanno. At bukas sa graduation, ilabas lahat ng records niya. Bakit biglan? May ginawa na naman ba siyang? Mazama? Wala, ayoko lang siyang makuli sa akin. At masaktan ang mga nagmamahal sa akin. Sage, ayusin ko para sa iyo. Siguradong masisiyahan ka sa graduation. Salamat tita. Atit kita bukas SA graduasyon. Okay. Tara na. Ngayon, pakisalubong si Yelingyon. Hello, ako SI Yilingyon. Malaking karangalan ang maging representative sa graduation. At nagpapasalamat ako sa mga school officials at ang pagkilala ng mga kaklase. Pinahihintulutan akong mag-anunsyo. Ng listahan ng mga outstanding graduates. Ang nagwagi bilang outstanding graduate ay si Sanvenkyan. Siya ay masipag at may mataas na marka. Bigyan natin siya ng masigabong palakpak. Halika na sa entablado. Kumusta po? Ako si Sun Wenqian. Maraming salamat sa tulong ng mga opisyal at kaklase pagkatapos ng graduation. Hindi ko kailanman makakalimutan ang aking alma mater at mga kaklase. Salamat. Paano posible yun?
Outstanding graduate. Paano hindi ako? Ikaw na isang mahirap na estudyante. Umaasa sa tulong ng iba. Tama. Walang pakialam sa pag-aaral. Anong karapatan mo para maging outstanding graduate? Ano? Si Yeling yun ay nagsasabing, si Zawanru ay isang mahirap na estudyante. Hindi mo sakti aalam? Balita ka o si Zhao na campus duty ay dati nang gumagamit ng pera ni Yeling yun. Pa magkunwari bilang mayaman. Zawanru, ikaw pala ay isang mahirap na estudyante. Bakit mo ako nilinlang? Wala akong ginawa, Yeling yun. Anong karapatan mong sabihin na mahirap ako? Hindi lang ikaw, pati ang tatlo sa likod mo. Si Yanta, Wang Lila, Fenki at ang tatlo, kayong apat. Umaasa sa kota ng mahihirap na estudyante. Hindi lang naapektuhan ang ibang estudyanteng tunay na nangangailangan, kundi niloko pa ang Y-group sa tiwala at tulong nito. Mandaraya ka. Yeling yun ay nagsisinungaling. Para lang makikanti kay Wanao. Dahil hindi siya pumayag sa pag-ibig niya, maliban kung may ebidensya ka. Kung hindi, isusumbong kita sa pamamahayag, ay report kita. Ang tiyahin ko ay nakatulong sa investigasyon, sa impormasyon ni Zawanru, at sa mga taong malapit sa kanya. Kung hindi kayo amin, tingnan ninyo ang malaking screen. Zhao Wanru, Fenki, Wang Lele. kayong tatlo sa opisyal na impormasyon ay tunay na mahihirap na estudyante. Talaga palang si Zhao na campus beauty ay mahirap. Nagkukunwari pala bilang mayaman. Mga gold digger, kaya pala natatakot akong hindi sila mapahiya. Aw, may magagandang bagay na ibinibigay sa kanila. Hindi totoo yon. Maniwala ka sa akin. Guro, tulungan mo naman kami. Zhao Wanru, ito ay opisyal na website ng impormasyon. Hindi maaring magsinungaling. Hindi kita matutulungan, aminin mo na lang. Hindi ko aminin. Kung aminin ko, tapos na ako. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Principal, dahil kay Zhao Wanru. Wang Lei Fengji at Agye Pa, na gumamit ng peking pagkakakilanlan para bumuo ng grupo. At nagtangkang mag-shortcut, nilabag nila ang mga patakaran ng paaralan. Iminumungkahi ko na palayasin sila ng paaralan. Sumasang-ayon ako sa mungkahi ni Yeling yun. Simula ngayon, ang paaralan ay magpapalayas. Kay Zhao Wanru, Fenki, Wang Lele, Xianta, et iba pang apat. Hindi nyo kami maaring palayasin. Anong kaapatan mo para tumanggi sa pagpapalayas sa iyo ng paaralan? Dahil ang taong nagmungkahi na palayasin kami, Si Yeling yun. ay isang sugarol na sinusuportahan ng mayamang babae. Siya ang tunay na nag-shortcut. Bakit kami ang palalayasin? Kung hindi nyo siya palalayasin, at kung palalayasin nyo kami dahil sa pag-shortcut, dapat palayasin nyo ang lahat. Kung hindi, ang paaralan ang magiging pinakamalaking eskandalo. Palayasin si Yeling yun. Anong karapatan mo? Sabihin na nag-shortcut si Yeling yun? na sinusuportahan siya ng mayamang babae. Dahil sa larawang ito na hawak ko. Tingnan nyo, ang lalaki sa larawan. Ay si Yeling yun, siya ay sinusuportahan. Director Yi, ang hugis ng babae sa cellphone ay medyo kahawig mo. Guro, ito ang ebidensya na siya ay sinusuportahan para makapag-shortcut. Kahit na ang isang matanda at pangit na, babaeng ito ay kanyang nilapitan, sekretarya, kitang-kita ang kanyang kasakiman. Guro, palayasin mo na siya. Yeling yun, aminin mo. Sinusuportahan ka ba ng iba? Hindi ka o aminin. Hindi ito nasa sa iyo. Guro, maaari akong magpatotoo para kay Yeling yun. Talagang hindi siya sinusuportahan ng iba, ang babae sa larawan. Ay ang kanyang tiyahin na si Ilan Yao. Normal lang na magkaroon ng malapit na relasyon ang mga magkakamag-anak. Ano? Sinasabi mo na ang tao sa lawan ay, si Sekretarya Yelang Yao? Siya ang bagong direktor ng ating paaralan. Guro, huwag kang maniwala sa kanila, nagsisinungaling sila. Sinasamantala lang nila ang katotohanan hindi alam ng lahat. Ang tunay na anyo ni Director Ye, at nandito sila nagkakalat ng kasinungalingan. Nandito ako mismo, sino ang may lakas ng loob na magsinungaling sa harap ko? Ipakilala ko sa inyo. Ako ang bagong school director, si Yelan Yao. Ang babaeng hindi makita ang mukha sa litretong ito. Ikaw si Director Ye? Tama, ito ang bagong dating. Tiyak na ganito ang sitwasyon. Si Director Yi ang mayamang babaeng iyon. Siyempre siya ang nagpapaaral kay Yeling yun. Nagkataon lang na siya ang direktor ng ating paaralan. Mga guro, mga estudyante. Sabi ni Yeling yun, gumagamit kami ng shortcut. Kaya tatanggalin niya ako. Ngunit ngayon, si Yeling yun rin ay gumagamit ng shortcut. At nakipag-ugnayan pa sa direktor ng paaralan. Kaya ngayon ang paaralan. Hindi kami matatanggal, si Yeling yun. Aminin Montag na. Kanina sinabi ni Director Yi, tiyahin ko siya. Kung hindi ninyo narinig, handa akong ulitin ng paulit-ulit. Dahilan, palusot. Mga estudyante, huwag kayong maniwala. Ginagawa lang niya ito para may takip si Director Yi sa kanya. At nagkakalat ng kasinungalingan para lokohin kayong lahat. Sa totoo lang, sila ay magkasintahan. Paano? Ang ibig mong sabihin, kailangan kong patunayan. Ang relasyon ko at ni Yeling yun. Sa Wanru, ikaw ang may problema. Huwag mong isipin na lahat ay katulad mong nakakadiri. Sa pagitan ng magkamag-anak, bakit kailangan papatunayan? Tama si Estudiante-san, si Yelan Yao. Si Yeling yun sa ikaw. Ay magkamag-anak. Kilalang tao si Yelan Yao. May search mo online at malalaman mo ang lahat. Nahanap ko, si Yelan Yao ay talagang ang tunay na tiyahin ni Yeling yun. At si Yeling yun ay ang tanging tagapagmana. In Yi Group. Zhao Wanru. Ayong apat lang ang gumagamit ng shortcut. Ikaw, tiyahin mo pala siya, Sage. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan.
Ako ang magsasabi sa ngalan ng pamunuan, opisyal na ipinapahayag. Ang pagtatanggal kina Zhao Wanru, Feng Qi. Wang Lele at Tian Tao. Opo, Director Yi, kayong apat. Huwag po, Yidong, patawarin niyo na kami. Hindi ko alam. Si Yiling yun ay pamangkin niyo. Kung alam ko lang, hindi ko sana kayo idinungaling. Yiling Yun, Gago Ka. Bakit? Hindi mo na ako sinusuyo. Bakit kahit nagsorry na ako? Ayaw mo pa rin akong patawarin? Kung ganong, HMP. Huwag mong sisihin kung hindi na ako magpapakabait. Ita, wala kaming kinalaman dito. Ako at si Wenqian, alis na muna kami. Sage, umalis ka na. Walang kwenta. Wenqian, tara na. Hindi pa tapos ang graduation ceremony. Saan tayo pupunta? Dadalhin kita sa field, tara na. Ha? Wenqian, wala nang makikialam sa atin. May sasabihin ako sa'yo. Anong gagawin mo? Magpapakasal ako sa'yo. Tapos na ang mga klase natin sa 4th year. Malapit na tayong mag-graduate. Pagkatapos ng graduation, pakakasalan mo ba ako? Tara, kumuha na tayo ng marriage license ngayon. Ano ba? Sarado na ang munisipyo. Pasensya na, sobrang excited lang ako. Bukas na lang, 8:08 ng umaga. Vida ba? Esan, Ihahatid na kita sa bahay. nandito na ako, umuwi ka na. Ziga, alis na ako. Bukas, sa munisipyo. Esan. Teka, see you tomorrow. Ziege, mahal. Zhao Wanru. Tian Tao, bakit kayo nandito? Siyempre para sa... Pera ni Yiling Yun. Ha? Alas, 9 na, paging on time si Wenqian. Bakit wala pa siya ngayon? Baka may nangyaring masama? Hello, ang tinatawagan nyo ay kasalukuyang nag-usap. Baka sila yun? Wenqian, siguradong wala kang mangyayaring masama. Kung hindi, papatayin ko sila. Hoy, Yiling Yun, ako ito. Ako si Van Ru. Dalhin mo agad ang 80 milyon sa lumang abandonadong pabrika. Nandyan si Wenqian sa pabrika, naghihintay sa iyo. Tandaan Montag. Dapat ikaw lang ang pumunta. Huwa Kang. Magre-report sa pulis. Zhao Wanru. Gusto kong marinig ang boses ni Wenqian. Siege. Linyon. Linyon, huwag mo akong pakialaman. Huwag mo akong pakialaman. Tumahimik ka. Narinig mo ba? Binibigyan kita ng kalahating oras para makarating dito, kung hindi. Papatayin ko siya kaagad. Zhao Wanru. Kung gagalawin mo si Wenqian, kahit isang daliri lang. Mawawalan ka ng pera at tao. San Wenqian, ang mahal Montag pala. Pinapunta ka o si Yiling Yun. Na may dalang 80 milyon para tubusin ka, at agad siyang pumunta. Zhao Wanru, pakawalan mo ako. Sasabihin ko sa iyo. Labag sa batas ang ginagawa ninyo. Pakawalan mo ako, bilisan mo. Pakawalan ka? Kung pakakawalan kita, paano ako makakabayad ng utang? Pakawalan ka? Paano ko may hahamak ang dangal ni Yiling yun? Kung pakakawalan kita? Sasabihin ko sa iyo, may bomba akong nakatali sa iyo. Kapag dumating siya, kung hindi ka sumunod, papatayin ko kayong lahat. Zhao Wanru, hindi mo kontrolado ang lahat.
San Wenqian. Mahal kita. Basta pumayag ka na makasama ako. Kapag nakuha ko na ang pera, isasama kita at maliligtas ka na. Sa aw-aw na nakatali sa bomba. Umalis ka, hindi kita gusto. Umalis ka. Umalis? Ayaf Montag es a akin, pero kay yeling yun? Ano ba ang meron siya na wala ako? Bakit kayong lahat? Gusto siya, ayaw sa akin? Ngayon. Gusto kitang makasama. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Umalis ka. Kapitan Wang, ako muna ang papasok. Kapag binigay ko na ang pera sa kanila, pasok kayo agad. Siguraduhin niyo ang kaligtasan ng asawa ko, si Wenqian. Naiintindihan namin. Magtatagumpay tayo sa pagliligtas sa iyo at sa asawa mo. Salamat. Huwag kang mag-alala, Wenqian. Hintayin mo ako, ililigtas kita. Umalis ka. Layuan mo ako, tiyan tao. Kung gagalawin mo pa ako, kagatin ko ang dila ko at magpapakamatay ako. Gagawin kung wala kayong makukuha. Umalis ka. Siege. Kaya Montag bang tizin? Ang buhay Montag? Tigilan niyo yan. Lingyun. Lingyun, umalis ka na. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin, umalis ka na. Wenqian, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong palalayain kanila. Sianta. Nandito ang 50 milyon. Ibibigay ko na ang pera, Siege. Pero kailangan mong lumuhod at makiusap sa akin. Kapag lumuhod ako, pakakawalan mo si Wenqian. Huwag agad-agad ibigay ang hinihini nila. Hindi nila mahalata na may ambush. Yeling yon. Wala kang karapatang magtanong dito. Hindi ka ba ang dakilang? Prinsipe? Ngayon. Gagapakan ko ang dangal mo sa lupa. Yeling yun, hindi ka magdadalawang isip. Nalumuhod para sa babaeng ito, di ba? Siege. Kung hindi ka luluhod, sa loob ng 1 minuto, hihiwaan ko ang mukha niya. Ipapakita ko sa kanya ngayon kung gaano kalaki ang mukha niya. Lingyun, huwag kang luluhod. Tumahimik ka. Yeling yun, ayaw mong lumuhod. Hihiwaan ko na ang mukha niya. Tigilan mo yan. Luluhod ako. Huwag, Lingyun. Ngayon. Pwede niyo na bang pakawalan si Wenqian? Pakawalan mo siya. Yeling yon. Kung ganyan kakabait sa babaeng ito, bakit ko siya pakakawalan? Ano ang ibig mong sabihin? Mahalaga ba ang ibig kong sabihin? Si Yeling yun, dati ay napakabuti sa akin. Ngayon, ganito ang trato mo sa akin at ibinigay mo pa ang lahat ng pera mo sa kanya. Ito ba ang putang inang ito ang nag-utos sa iyo? Hindi. Ginagawa ko ito sa iyo dahil sa pagkamuhi ko sa iyo. Walang kinalaman ang sinuman. Si Yeling yun, papatayin ko siya ngayon din. Huwag kang gagalaw. Kung gagalawin mo siya, Hindi ka makakakuha ng kahit 1 sentimo. Huwag mong kalimutan ang ating layunin. Yeling yon. ibigay mo sa akin ang sako ng pera. Si San Wenqian, dahil Montag. Kung hindi mo ibibigay, ang mukha ni Sun Wenqian ay hindi mo na mapoprotektahan. Siege. Sana tuparin ninyo ang pangako. May 50 milyon dito. Kapag nailagay ko na siya sa ligtas na lugar, ibibigay ko ang natitira. Hindi, Lingyun. Lingyun, umalis ka na. Dinukot nila ako minsan. Madudukot nila ako ulit. Hindi ako makakawala sa kanila. Umalis ka na. Ayaw akong maapektuhan ka dahil sa akin. Umalis ka na, Lingyun. Huwag mo akong inilhin. Tumigil ka. Yeling yon. Ibato mo agad sa akin ang pera. Gagawin na niyang Master Yi ang paghagis ng kahon ng pera. Handa na tayo. Siege. Sedge, itong 50 milyon, siguraduhin ninyong mahuhuli ninyo. Yeling yun ang natitirang pera. Siguraduhin maipadala mo agad sa amin. Hindi na kayo makakaalis. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Bitawan mo ako. Bitawan. Ikaf.
Okay ka lang? Salamat. Ako ang hindi nakapagprotekta sa iyo. Paumanhin, Vin Kian. Kapitan Wang. Dalhin ninyo ang mga tao. Sej, dalhin lahat. Bitawan mo ako. Bitawan. Hindi ninyo ako madadala. Meron ako. May bomba. Kung hindi kayo makikinig, baka pindutin ko ang switch. Isama siya sa kamatayan. Ang pamilya Yi ay walang bomba. Saan ninyo nakuha ito? Peke ang bombang ito. Pek. Oo, tama si Young Master Yi, peken ga ito. Ang mga wire, puto. Tapos na. Tapos na ang lahat. Young Master Yi. Habang kami ay nag-ambush. Nahuli namin ang isa pang sospek. Sila ang nagtulong-tulong na magkidnap sa akin. Hindi ako, Zhao Wanru. Lahat ng ito ay utos ni Zhao Wanru sa akin. Kung hulihin ninyo si Zhao Wanru. Biktima rin kami, pakiusap, pakawalan ninyo ako. Lahat ito ay utos ni Zhao Wanru sa amin. Hindi ako, walang kinalaman sa akin. Tumigil kayo. Lahat ng ito ay kayo ang nag-utos sa akin. Ngayon lahat ibinabato sa akin. Papatayin ko kayo. Lahat ikulong. Huwag, wala akong kasalanan. Vin Kian. Okay na. Ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Siyempre, ang magmana ng kayamanan ng pamilya Yi, at gawin kitang asawa ko, at magkaroon ng isang babi na katulad mo. Pagkatapos, bibigyan kita ng maraming baby. Sige.